Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1761. Naglakas loob ka bang subukan ito? Napakaraming tao ang nanunood at maraming internasyonal na media ang narito, iangat mo lang ang isang daliri at tingnan kung ano ang darating sa iyo. Nagkaroon ng katahimikan. Galit na galit ang mga tao at pinandilatan nila si Levi. Bang! 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 Nagpatuloy ito. Hindi nag-abala si Levi na mag-aksaya ng kanyang hininga sa pakikipag-usap sa kanila, sa halip, sinipa niya isa-isa silang papunta sa cruise ship. Ang kanyang pagmamalabos na paraan ay nakakagulat. Pati ang international media ay nabigla. Napatingin sa kanila si Levi. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na tumapak kay Erodia? Ito ay isang hindi kinaugalian na entry, tama ba? Ayon sa batas ng Erodia, may dahilan ako para itaboy ka. Sa isang salita, pinatahimik ni Levi ang karamihan ng halos 1,000. Sa katunayan, hindi sila dumaan sa mga formalidad ng imigrasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mga mamamayan ng Erodia at sa makatuwid ay nilabag ang batas bilang mga iligal na immigrant. Legal ang ginawa ni Levi. Umalis ka agad. Umungol si Levi. Pinalayas niya ang lahat ng internasyonal na media. Papatayin ang paulit-ulit na nagkasala. Sumabog si Levi sa isang suntok. Sa hindi kalayuan, ang dagat ay nahati sa dalawa, na bumubuo ng isang malaking agwat ng libu-libong metro. Hindi lang iyon, itinulak ng malakas na puwersa ang cruise ship pabalik. Sa katunayan, nawala ito sa kontrol. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Tao rin ba siya? Pagkatapos niyang hawakan ang mga taong iyon, tumalikod si Levi at binawi ang hindi nakikitang harang na naglalayo sa mga tagahanga. Ang mga tagahanga ay sumabog sa mga tanong. Sino ka? Sa anong tungkulin mo sila itinaboy? Idol natin sila. How dare you? Nagpatuloy ang pagtatanong. Lahat ay napatingin kay Levi sa galit. Tumawa si Levi. Hayaan mong tanungin kita ng isang tanong. Bago ito, si Erodia ay nahaharap sa panganib. Nasaan ang mga idolo mo noon? Well, sila ay nasa. Walang sagot. Sa isang tanong, iniwan ni Levi ang 100,000 na mga tagahanga na hindi nakaimik, hindi makapagbigay ng magkakaugnay na tugon. Sa lalong madaling panahon, ang 100,000 tagahanga ay natahimik. Nagkatinginan sila ng walang salita. Ang takot ay nasa himpapawid. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Noong ang ating bansa ay nangangailangan ng suporta, ang inyong mga idolo ay sumugod sa ibayong dagat upang tumakas mula sa sakuna. Nang dumaan si Erodia sa pinakamatinding krisis nito, na may mga alingaw ng ganap na pagkawasak, nagpasya silang talikuran ang pagkamamamayan at nag-apply upang maging mamamayan ng mga dayuhang bansa. Noong ikaw ay nahaharap sa pinakamatinding panganib, ang iyong mga idolo ay tumakas. Karapat-dapat pa ba sila sa iyong pagsamba? Walang sagot ang mga fans. Ang ilang tanong ni Levi ay nagpaisip ng husto sa mga tagahanga. Ang sinumang normal na pag-iisip na individual ay makakagawa ng tamang conclusion. Paulit-ulit mong sinasabi na ang iyong mga idolo ay nagbibigay inspirasyon sa iyo ngunit noong ikaw ay nasa panganib, ngunit sino ang nagligtas sa iyo? Mga idol mo ba yon? Hindi. Ang mga nagligtas sa iyo ay mga martial artist ni Erodia na hindi natatakot na damanak ang dugo o mamatay. Nakita mo na ang lahat, kapag may panganib, pinoprotektahan ka nila ng tahimik ng hindi nalalaman. Sa kabaligtaran, ang mga kumukuha ng iyong oras at mga mapagkukunan ay tumakas. Siyempre, may exceptions. Maraming bituin ang lumabas upang tumulong sa mga frontliner sa anyo ng mga donasyon at iba pang paraan. Gayunpaman, ang mga grupong ito na gusto mo ay walang ginawa. Hindi masamang magkaroon ng mga idolo. Mangyaring buksan ang iyong mga mata, maghanap ng isang idolo na huwaran at karapat-dapat sa iyong paggalang. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Natahimik ang karamihan. Tahimik silang nakikinig. Matagal silang natahimik. Na-inspire lahat ng fans. Ang isa sa kanila ay nanginginig na nagtanong, maaari ko bang itanong kung sino ka? Makinig ng mabuti. Siya ang pinakadakilang bayani na nagligtas kay Erodia, ang Crown King. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1762. Sagot ni Floyd sa malakas na boses. Ang daan-daang libo ay namangha. Napatingin sila kay Levi na may paggalang.
Noong panahong iyon ang mga mandirigmang ito ang pinupuri at sinasamba ng lahat ng mamamayang Erudian. Nang marinig nila ang pangalan, Crown King, natuwa ang lahat. Mga mamamayan, binibini at ginoo, ang mga taong tulad ng Crown King at Benny Quinten ang dapat nating idolo. Huwag tayong magpaloko sa kagandahang pisikal. Hinahangad natin ang kagandahan sa hitsura ngunit mas mahalaga ang kagandahan ng espiritu. Tahimik na sumang-ayon ang karamihan. Nang makitang nagising ang mga tao, ngumiti si Floyd at iba pa. Lalong tumataas sa kanilang mga puso ang karisma ng karakter ni Levi. Nalutas niya, hindi maaaring hindi, ang problemang ito ng paggamit ng malupit na puwersa. Dahil dito, napagtanto ng marami kung ano ang dapat nilang pahalagahan. Pagkatapos nito, walang nang ahas na labagin ang pagsukat nito. Ang mga taksil na tumakas mula kay Erudia ay hindi na makakabalik. Nakakatuwa, nalaman ng lahat kung wala ang mga elite na ito, natuloy ang lahat ng gaya ng dati kay Erudia. Kapag umalis sila, ibang tao ang papalit sa kanila at maaaring mas mahusay pa. Isang araw, noong sinasanay ni Levi si Forlivia, may ilang lalaking puno ng dugo ang biglang sumugod. Ginoo, Garrison, iligtas mo kami, mangyaring iligtas kami. Nagpatira pa sila sa lupa at nagmakaawa sa kanya. Ikaw ba ay, mula sa tribo ng Northern Demon? Nakilala sila ni Levi sa pamamagitan ng kanilang hininga. Oo, Mr. Garrison, mangyaring iligtas kami. Masyadong emosyonal ang mga lalaki. Ano ang problema? Ginamo ni Levi ang kanilang mga sugat at saka sila tinanong. Ginoo, Garrison, kaninang umaga ang aming angkan at iba pang puwersa ng sekta ay biglang inatake ng hindi kilalang mga amo. Sila ay brutal at determinadong lipulin ang aming angkan. Aminin namin na nagkamali kami pero binabantayan namin ang Oakland City para tabyusan ang sarili namin. Walang dahilan para sirain ang aming angkan. Nagpatuloy sila sa pagpapaliwanag ng kanilang sitwasyon. Napakabilis, nilinaw nila ang nangyari. Nagsagawa ng imbestigasyon si Levi. Alam ito ni Floyd at ng iba pa. Si Eragon pala ang nasa likod nito. Nais nilang mali ang mga kriminal. Ang mga puwersang iyon na sumuko kay Levi ay kabilang sa kanila. Halos lahat ng miyembro ng Northern Demon ay napatay. Ang mga nakatakas ay pumunta kay Levi para humingi ng tulong. Agad namang inutusan ni Levi si Floyd na pigilan ang mga Dragonites. Daddy, may darating. Inalerto ni Forlivia si Levi. Mula sa labas, maririnig ang tunog ng paggalaw. Napakabilis, 8 figure ang lumitaw sa looban, lahat nakasuot ng itim na maskara. Bawat isa ay may dalang pana sa kanyang likod at armado ng mahabang espada. Ito ay si Eragon na lumitaw sa lugar ng digmaan sa silangan. Sa sandaling lumitaw sila, nagkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. Ang hangin ay napuno ng nakakatakot na aura ng espada na hinaluan ng pagnanais para sa dugo, na tumawid sa looban tulad ng isang marahas na hangin. Tumawid ito sa mga mukha, na nagdulot ng matinding sakit na parang hiwa ng talam. Ginoo, Garrison, sila na. Natakot ang mga lalaki nang makita nila ang mga espadang ito. Hindi pa nagtagal, pinatay ng mga espadang ito ang lahat ng kanilang pamilya. May mga natitira na lang. Nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na takot ng kaharap ang mga mamamatay tao na ito. Ibigay mo sila sa amin. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Paos at demanding ang boses ng 8 lalaking ito. Pasensya na, bahay ko ito. Hindi ka welcome dito. Please umalis ka na. Nagsalita si Levi. Ito ang kulto ng mga kriminal na gustong wakasan ni Eragon. Ipinapayo ko sa iyo na isipin ang iyong sariling negosyo o mamatay kasama sila. Ang mga pumatay ay uhaw sa dugo at hindi nila pinansin si Levi. Mamamatay din ako. Hehe. Sabihin mo sa iyong Panginoon na sila ang mga tao ni Levi Garrison at kailangan mong pabayaan sila. Tumawa si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1763. Levi Garrison. Wala kaming pakialam kung sino ka. Papatayin natin sila kahit anong mangyari. Ang mga eskrimador ni Eragon ay mayabang at naniniwalang sila ang pinakamahusay sa mundo. Wala silang paggalang kay Levi. Pagkatapos ay magkakaroon ng labanan. Ayaw ni Levi na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila.
Agad naman siyang kumilos. Ang 8 espadang ito ay malalakas at makapangyarihan, halos sirain ang buong tribo ng Northern Demon. Gayunpaman, hindi sila tugma ni Levi. Ang 8 lalaki ay tinangay na parang mga daong nalaglag sa pamamagitan ng bug zone ng malakas na hangin. Sa eksaktong sandaling ito, sumagot ang mga Dragonites, na nagsasabing hindi titigil si Eragon sa pagpatay sa mga kriminal na ito hanggang sa sila ay ganap na malipol. Floyd, hindi mo ba sinabi sa akin ang mga lalaking ito? Tanong ni Levi. Ginawa ko, ngunit sinabi ng mga Dragonites na ang pag-atake sa Oakland City ay itinaboy ni Eragon at ang mga kriminal na ito ay walang bahagi sa pagprotekta nito. Nang marinig ang ulat ni Floyd, lumungkot ang mukha ni Levi. Sige na, pupunta ako at ililigtas sila. Agad na umalis si Levi at hindi nagtagal ay nakarating ito sa damit sa North. Ang mga pangunahing puwersa na minsang sumuko sa kanya ay natalo na ngayon. Nagtipon sila at nagtagal sa kanilang huling hininga. Sa loob ng maikling panahon, kalahati ng mga puwersa ang naalis. Daan-daang Eragon Masters ang susunod sa kanila sa lalong madaling panahon. Sa unang welga, ang natitirang mga nakaligtas ay ganap na mawawasak. Sa mahalagang sandali na ito, dumating si Levi. Iniligtas nila ang Oakland City sa panahon ng malaking panganib. Hayaan silang matubos ng kabayanihan na ito. Ang pagpatay sa kanila ay hindi pagpapakita ng paggalang sa akin. Galit na galit si Levi nang makita ang malaking bilang ng mga bangkay at ang mga nasugatan ng husto. Dapat mamatay sila. Ang sinumang magtatanggol sa kanila ay mamamatay din. Walang pakialam ang Eragon kung sino ito. Ang kanilang desisyon ay hindi maaaring baguhin ng sinuman. Siya yon. Siya ang nanakit sa aming 8. May nakaturo kay Levi. So, ikaw pala. Mahusay, wala nang takasan para sa iyo ngayon. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng labanan para sa buhay at kamatayan. Nakahanda na ang mga kalaban, kaya naging tensyonado ang sitwasyon dahil malapit nang sumiklab ang labanan. Ang mga Dragonites ay nag-aalala na ang hindi pagkakaunawaan ay lumalim, kaya sila ay nagmadali din sa lokasyon. Misunderstanding lang. Nalaman namin na sila talaga ang nag-alis ng panganib sa Oakland City. Nagsusumbong sila ngayon sa Crown King. Ipinaliwanag ng mga Dragonites ang sitwasyon. Ang pinuno ng Eragon ay nanunuya at sinabi, kung gayon ay pinilit sila ng Haring Corona na gawin ito. Ang mga taong ito ay mga salot, at ito ay pinakamahusay na pakse ng mga ito. Kung hahayaan mo silang mabuhay, ang pinsalang ginagawa nila ay talagang walang katapusan. Ngumisi si Levi. Iyon ang pinili ko. Hindi bagay sa iyo. Nagpatuloy ang pagtatalo. Sa wakas, sa tulong ng mapanghikayat na negosasyon ng mga Dragonites, hinayaan ni Eragon na mabuhay ang natitirang mga kriminal. Umalis ang mga Eragon Masters nang matapos ang talakayan. Ito ba ang Crown King? Siya ba ang nakatalo sa ruling union dati? Oo, siya iyon. Naobserbahan ko ang kanyang kakayahan at ang kanyang mga pamamaraan. Ang kanyang mga diskarte ay tila napakademonyo. May mga taong nagdududa sa kanya. Oo, tama iyan. Kapareho talaga ng malaking demonyong iyon. Ang susi ay kasangkot siya sa mga kultong ito at nagsisimula akong magduda sa kanyang pagkakakilanlan. Kung ang isang mahalagang posisyon bilang Crown King ay hawak ng isang malaking demonyo, matagal nang nasa panganib si Erudia. Babalik tayo sa lalong madaling panahon at sasabihin kay Master ang nangyari. Sa tingin ko dapat nating ipaalam sa The Cardinal Hall. Samantala, sa ibang lokasyon, ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang mga mandirigmang Eragon at ang Northern Demon Clan ay dumating sa parehong conclusion. Nagsalita sila tungkol sa isang malaking demonyo. Hindi naisip ni Levi na ang pagpupulong sa Defense of the Dragon Clan ngayon ay magdadala sa kanya ng malaking sakuna sa hinaharap. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1764. Mula ngayon, lahat kayo ay maaaring maging tagasunod ko. Gusto ni Levi na i-recruit sila bilang kanyang team of secret warriors. Sa isang banda, pinahusay nito ang pagiging labanan ng labanan, at sa kabilang banda, binigyan nito ang mga Dragonites ng katiyakang kailangan nila. Pagkatapos ng lahat, nabanggit ni Eragon na ang mga kriminal na ito ay mga nakakatakot na panganib. Kung sila ay palayain, ang mga Dragonites ay mag-aalala. Sa kabilang banda, kung sila ay pinananatiling malapit ni Levi,
hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Natuwa ang mga Dragonite sa desisyon. Sa pamamagitan ng pagpasok sa kanila sa kanilang pangkat ng mga mandirigma, pinalalakas din ni Levi ang kapangyarihan ni Erudia sa labanan. Hindi bumalik si Levi sa Northampton. Pinamunuan siya ng mga Dragonites at dumating sa sikretong training base ng Gamatech. Kinakatawan ng Gamatech Alliance ang pinaka-advanced na teknolohiya sa Erudia. Sinasaklaw nito ang abyasyon, armas at iba pang larangan. Sa sandaling dumating sila sa base, naramdaman ni Levi ang maraming pares ng mga mata sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon mga mata ng tao, ngunit robotic. Ang Dark Metal Laboratory na palihim na itinayo ni Byron noon ay ipinahayag ding top-notch, ngunit kumpara sa kasalukuyan, iyon ay larong pambata. Ang base na ito ay talagang ang pinaka-advanced na base ng pagsasanay sa teknolohiya. Itong makatiis sa mga pag-atake ng sino mang maaaring martial artist. Maya-maya, dumating na si Winona sa court. Nandito ka ba para tingnan ang sitwasyon ni Jared? Hindi nagpatalo si Winona sa paligid. Tama iyan. Siya ay napaka-responsable hanggang ngayon at wala siyang ipinakitang kakaibang pag-uugali sa ngayon. Siya rin ang pinaka-talented na tao na nakita ko. Kaunting panahon lang pero marami na siyang natulungang problema. Sagot ni Winona. Kumunat ang noo ni Levi. The more na parang normal siya, mas dapat kang mag-ingat. Siya ay palihis at mapanlin lang. Una, may gagawin siya para ilagay sa panganib si Erudia. Pangalawa, kinakatawan mo ang pinaka-advanced na teknolohiya ng Erudia. Paano kung i-leak niya ito? Nagpatuloy si Levi. Matamang nakikinig si Winona kay Levi habang nagsasalita ito. Gayunpaman, si Winona ay isang mapagmataas na tao. Simula bata pa siya, layaw na siya at ngayon, siya na ang top scientist sa bansa. Kahit na totoo lahat ng sinabi ni Levi, hahanapin pa rin niya ito ng mali. Hindi niya nagustuhan ang katotohanang parang kontrolado ni Levi ang buong bansa. Hindi ba natin alam? Sumagot siya ng tanong. I'd advise na mas marami siyang subaybayan. Ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa pagalingin. Paalala ni Levi sa kanya. Hindi na siya sinagot ni Winona sa pagkakataong ito. Ito ay dahil kung ano ang sinabi niya ay kung ano din ang iniisip niya. Madalas niyang iminungkahi na bantayan si Jared ng mga eksperto ngunit tinanggap ang kanyang ideya. Ang iba ay hindi sumang-ayon sa kanya. Sinusubukan mo bang manggulo? Ano ang ibig mong sabihin sa pagkuha ng mga dalubhasang tauhan upang bantayan siya? Si Jared ay kababayan natin, kamag-anak natin. Totoong nagsisi si Jared sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang kontribusyon sa bansa ay patunay. Sino ka? Pumunta ka sa base namin para akusahan ang sarili namin. Nagpatuloy ang mga argumento. Ang mga kasamang ito ay lubos na nalinlang ni Jared. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Sa training base dito, si Jared ay pinahahalagahan. Sa loob ng grupong ito ng mga siyentipiko, walang gaanong tunggalian. Ang tunay na talento ay kinilala at iginagalang. Si Jared ay isang mahusay na siyentipiko, kaya siya ay kinikilala at iginagalang. Kaya naman, walang sumang-ayon nang sabihin ni Levi ang anumang epekto tungkol kay Jared. Tumawa lang nang walang magawa si Winona. Dahil dito walang pumayag sa kanyang proposal. Higit sa lahat, mahusay ang ugali ni Jared at walang makakahanap ng mali sa kanya. Kaya naman, hindi na siya nagpatuloy sa pangungulit. Hindi ba ito ang dati kong schoolmate? May narinig ba akong nagsabi na dapat akong bantayan ng mga propesyonal? Sa mismong sandaling ito, nagpakita si Jared, todo ngiti habang papalapit kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1765. Si Jared ay mukhang nagsisisi at sinabing, magkasama tayo dito. Napagtanto ko ang aking pagkakamali, at nangako ako kahapon na ibigay ang lahat ng aking kayamanan upang mabawi ang aking mga maling gawain. Bigyan natin ng malaking kamay ang lalaking ito. Dahil doon, pinalakpakan ng mga tao si Jared. Ang club ay humanga sa kanyang desisyon na ibigay ang kanyang buong kayamanan, na isang astronomical na halaga, at nagkaroon sila ng higit na pananampalataya at higit na paggalang sa kanya. Natagpuan nina Levi at Winona na nakakagambala at hindi normal, dahil naramdaman nila na ito ay isang matinding hakbang upang isuko ang kabuuan ng yaman ng isang tao. Gayunpaman, hindi karaniwan para sa mga henyo na lum abyss upang makamit ang kanilang mga layunin.
Tumingin si Jared kay Levi at sinabing, alam kong palagi kang naghihinala sa akin. Kung hindi ka kumbinsido, maaari mo akong patayin. Sa iyong mga kasanayan, iyon ay magiging kasing dali ng pie. Naglakas loob kaming gawin niya iyon. Kung gusto mong patayin, kailangan muna niyang patayin tayong lahat. Oo, paprotektahan ka namin. Nabaliw ang technical staff at malakas na nagprotesta. Tingnan mo kung mapapatay mo ako ngayon. Matagumpay na tumingin si Jared kay Levi. Konting panahon na lang gagawin ko na. Naunawaan ni Levi ang kanyang hindi nasabi na mga salita at binigyan siya ng isang ngiti bilang ganti. Lumabas ka sa training base namin. Hindi ka welcome dito. Wala na kaming gustong makita kang muli. Nagsimulang magbiro ang mga tao at itinaboy si Levi. Babantayan kita, bastos, at siguradong susundan kita kapag nagkamali ka. Babala ni Levi, saka tumalikod para umalis kasama si Winona. Huwag kang mag-alala, babantayan ko siya. Inalo ni Winona si Levi habang inalalayan siya palabas. Sa wakas, isang matalino dito. Napangiti si Levi. Ano? Hindi makapaniwala si Winona sa kanyang narinig. Ang training base ay mayroong creme de la creme ng pinakamahusay na posibleng talento na mahahanap ng isa sa buong Erudia. Halos lahat ng mga sikat na siyentipiko ay natipon doon at ang isa ay ligtas na masasabi na ang lahat ng napakatalino na mga tao ay naroon sa base. Dahil dito, ang komento ni Levi ay parang isang sarkastikong komento sa halip. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Winona ang mapangiti habang pinagmamasdan si Levi na umalis. Bilang isang siyentipiko, palagi niyang naramdaman ang teknolohiya at mga pagsulong sa siyensya ang kailangan nila para makabuo ng isang bansa. Iniisip niya noon na ang mga mandirigma at mandirigma ay mga bastos, marahas, at hindi sopistikadong mga tao. Gayunpaman, ang mga martial artist na ito, na dati niyang minamaliit, ang siyang nagligtas kay Erudia mula sa krisis. Siya ay nagkaroon ng isang bagong tuklas na paggalang sa kanila, bagaman ang kanyang pagmamataas ay humadlang sa kanya na aminin iyon. Mula sa malayo ay pinagmamasdan din ni Jared si Levi habang papaalis. Tama ka, Levi. Ang grupong ito ng mga taong mapanlinlang ay may mataas na IQ ngunit napakababa ng EQ. Maghintay at tingnan lamang. May paparating akong magandang palabas. Bagamat maraming araw na ang lumipas mula noong labanan sa Zarain, trending topic pa rin ito sa buong mundo. Lubos na napahiya si Zarain sa pagkatalo, at ang labanang iyon ay dumagdag sa malalim ng sama ng loob nila kay Erudia. Gayunpaman, si Zarain ay nakakagulat na tahimik at misteryosong humiga, na labis na ikinagulat ng lahat. Samantala, nagkaroon ng kaguluhan sa Erudia nang malaman ng publiko ang pagkakaroon ng Eragon. Si Eragon ay hindi isang tribo o organisasyon ngunit binubuo ng 9 na sinaunang tribong tagapag-alaga. Ang mga sinaunang tribong ito ay may petsang daan-daang taon na ang nakalilipas, na may iilan na ang pagkakaroon ay napetsahan noon pa man ang ilan sa kanilang impormasyon ay hindi nakuha sa mga makasaysayang talaan. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang 9 na sinaunang tribong tagapag-alaga ay mga independenteng entidad ngunit magkakasama, sila ang may kontrol sa lahat ng mga nagtanong sikreto ng Erudia at binantayan ang lahat ng mga bagay na pinakamahalaga kay Erudia. Sa itaas ng mga ito ay isa pang organisasyon na nag-uugnay sa mga aktibidad at tungkulin ng 9 na tribong tagapag-alaga na ito. Ang pinakamataas na establishmento na ito ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa Erudia, at pinangalanang, The Cardinal Hall. Ito ang pundasyon ng Erudia. Binubuo rin ang Cardinal Hall ng maraming maliliit na organisasyon o ministry, isa na rito ang The Manifest Court. Ang Manifest Court ang namamahala sa intelligence at surveillance, at sa partikular na araw na iyon, gumawa ito ng isang radikal na anunsyo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1766. Ang anunsyo na iyon ay lumikha ng isang kaguluhan hindi lamang sa Erudia kundi sa loob din ng internasyonal na komunidad. Nagpa siya ang Manifest Court na buhayin ang matagal nang nakalimutang gem at stone list ni Erudia. Sa unang bahagi ng kasaysayan ng Erudia, bago pa man may sigawa ang pangako ng mga Diyos, ang listahan ng gem at stone ay isang listahan na nireranggo ang pinakamalakas sa mga mandirigmang Erudian. Ang listahan ng gem at stone ay may 2 ranggo. Ang listahan ng stone ay nireranggo ang mga natitirang mandirigma sa ilalim ng edad na 30.
Kilala rin ito bilang raring list o potensyal na listahan. Ang listahan ng gem ay ang pinakahuling listahan na nagre-ranggo ng mga mandirigma sa lahat ng pangkat ng edad. Ang listahan ng gem at stone ay natutulog sa napakatagal na panahon dahil walang mga mandirigma ang itinuring na sapat na para makasama dito. Dahil dito, ito ay matagal nang nakalimutan, at maliban sa naipasa sa mga talaan ng kanilang mga sinaunang tribo, walang binanggit ito kahit saan pa at karamihan sa mga tao ay walang kaalaman sa listahang ito. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon pagkatapos masira ang pangako ng mga Diyos. Nagsimulang lumitaw ang mga makapangyarihang mandirigma at nakuha ang atensyon ng publiko. Matapos pangunahan ni Levi ang kanyang mga tropa sa tagumpay sa labanan sa ruling union at lalo na pagkatapos niyang talunin ang 5 rank 7 fighters, napakataas ng interes at kamalayan sa pagkakaroon ng mga kahanga-hangang mandirigma. Sa wakas, may mga kandidatong karapat-dapat na mapabilang sa listahan ng gem at stone. Walang nakatakas sa monitoring system ng The Manifest Court. Ito ay tila may mga talaan at impormasyon tungkol sa mga kahanga-hangang mandirigmang iyon, maging ang mga taong naging mahinahon at wala sa mga mata ng publiko. Nakuha ng Manifest Court ang intelligence sa kanila at maaaring i-rank sila ayon sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Ang Manifest Court lamang ang may mga kahinaan at kredibilidad upang masuri ang mga mandirigmang ito at makabuo ng listahan ng gem at stone. Nang ihayag ang listahan ng gem at stone, ang mga ranggo ay nagulat sa buong mundo. Karamihan sa mga mandirigmang nabanggit ay hindi alam ng publiko, at kahit na nailathala na ang listahan, nanatiling misteryo sa karamihan ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan. Iyon ay dahil ang kanilang mga pangalan ay pinigil at ang kanilang mga titulo o palayaw lamang ang nakalista kasama ng kanilang mga ranggo. Ang tanging pamilyar sa publiko ay ang misteryosong mandirigma na tumalo sa 5 rank 7 fighters sa Zarain. Bagamat alam ng marami na si Levi iyon, ginawa ng mga Dragonites ang kanilang makakaya upang itago ang impormasyong iyon sa publiko upang maprotektahan ang kanyang pamilya at mahal sa buhay. Kung ang kanyang pagkakakilanlan ay nahayag, iyon ay magdadala sa kanila ng maraming hindi organisasyong problema. Nagkaroon sila ng magandang titulo para sa kanya Callum Aster, maikli para sa Master of the Calamity. Ang nakagigimbal na balita ay si Callum Aster, ang kahanga-hangang mandirigma na tumalo sa 5 ranggo 7 mandirigma, ay nailagay lamang sa numerong 20 sa listahan ng gem. Iyan ay kamangha-manghang balita sa lahat. Ang isang kahanga-hangang mandirigma na nag-iisang nagpahiya kay Zarain ay nireranggo lamang bilang ika-20. Hindi maisip ng publiko kung gaano kakilakilabot ang mga mandirigmang iyon na nasa itaas niya, lalo na ang listahan ng 3. Kung makakagawa ang Callum Aster ng napakagandang pagkatalo para kay Zarain, naniniwala sila na ang 3 mandirigma ay magkakaroon ng wakas ng mundo. Nakakabigla ang listahan ng gem at stone, at nagsilbing babala din ito sa mundo. Malinaw ang mensahe. Makapangyarihan si Erudia. Mayroon kaming 19 na mandirigma na mas malakas kaysa sa Callum Aster. At ang mga rank 7 fighters na iyon ay hindi malapit sa pagsasaalang-alang para sa listahan. Ito ay nakakatakot na mga paghahayag para sa mga tumitingin kay Erudia. At maliban na lang kung may death wish sila, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago magsimula alang ang anumang pagtatangka na salakayin si Erudia. Dahil ang pagraranggo sa listahan ng gem at stone ay ginawa ng The Manifest Court, walang nag-alinlangan sa kredibilidad nito, at kinilala ito ng lahat ng bansa. Ito ay isang maluwalhating panahon para sa mundo ng martial arts ng Erudia, at ang mga martial artist ay nababadya sa limelight. Sa paghahayag ng listahan ng gem at stone, si Erudia ay nauna sa lahat ng iba pang bansa sa mga tuntunin ng kanilang kakayahan sa pagtatanggol, at iniwan nila ang ibang bansa na nalulungkot. Hindi nagtagal ay narinig ni Levi ang tungkol sa listahan ng gem at stone. Hindi siya interesado sa kanyang sariling ranggo, ngunit ang listahan ay pumukaw sa kanyang pagkamausisa, kaya nagtanong siya sa mga Dragonites. Inamin ng mga Dragonites ang hakbang ng The Cardinal Hall ay inilaan upang hadlangan ang ibang bansa sa pagtatangkang salakayin ang Erudia. Gayunpaman, ito ay isang bagay na napagpasyahan ng The Cardinal Hall, at ang mga Dragonites ay walang kinalaman dito. Ang Cardinal Hall at ang Dragonites ay pare-pareho sa mga tuntunin ng kanilang katayuan sa bansa. Makikipagtulungan sila sa isa't isa ngunit walang sinasabi sa mga operasyon ng kabilang partido. Susunod,
Tiningnan ni Levi ang listahan ng Stone. Puno ito ng mga batang mandirigma na hindi niya kilala ng personal. Gayunpaman, nang mapunta ang kanyang mga mata sa apelyido sa listahan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1767. Ang dahilan ng kanyang pagkakabigla ay ang kanyang anak na babae na si Forlivia ang apelyido sa Stone list. Ang apelyido sa listahan ay masyadong nanlilisik at natigilan si Levi, na nag-iwan sa kanya ng hindi maayos sa mahabang panahon. Sino ang nagpahayag ng impormasyon tungkol sa potensyal ni Evie? Nag-effort siyang itago iyon sa mga pamilyang Lopez at Black. Tulad ng para sa mga mula sa Wildefield, gusto nilang ilayo ang Forlivia sa mga mata ng publiko, kaya walang pagkakataon na mailabas nila ang impormasyong iyon. Sino kaya ang posibleng nag-leak ng impormasyong iyon? Alam ni Levi na hindi kailanman magiging Stone si Forlivia para sa list batay sa kanyang kakayahan sa panahon na iyon. Kahit na siya ay nagtatrabaho kasama niya sa pagpapalakas ng kanyang pundasyon, hindi niya ito binigyan ng anumang pagsasanay upang magamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang tanging posibleng dahilan para ma-rank siya ay kung susuriin nila siya batay sa kanyang potensyal. Ibig sabihin, may nakatuklas at nakakilala sa kanyang nakatagong potensyal. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang pinaka-nakakagulat na katotohanan ay ang dahilan na ibinigay ng The Manifest Court para isama si Forlivia sa listahan. Sinabi nila na mayroon siyang higit na potensyal na walang kapantay ng sino man sa nakalipas na 1,000 taon. Naagad na inilagay si Forlivia sa spotlight. Kung tama ang pagtatasa na ginawa ng The Manifest Court, maaari na siyang maging numero 1 sa Stone list at pagkatapos ay numero 1 sa listahan ng gem sa hinaharap. Akala ni Levi ay may sinadyang naglabas ng impormasyon tungkol kay Forlivia, ngunit nasa radar siya ng The Manifest Court sa lahat ng oras. Walang nakaligtas sa kanilang pagbabantay. Isang mapait na ngiti lang ang nagawa ni Levi. Parehong nasa listahan ang mag-ama. Ang isa ay nasa listahan ng gem, at ang isa ay nasa listahan ng bato. Ironically, pareho silang napunta sa ilalim ng kani-kanilang mga listahan. Ang ranking ng Callum Astor ay nagulat sa mundo, samantalang ang ranking ni Forlivia ay nagulat kay Erudia. Bagamat ang listahan ng bato ay para sa mga kabataang wala pang 30 at bihirang pumunta, ang pagsasama ni Forlivia ay lumikha pa rin ng kaguluhan dahil sa kanyang murang edad. Ang Marango noong isa ay ilang taong gulang pa lamang ay hindi narinig, at lahat ng nakakita sa listahan ay natigilan. Sino siya? Paano magkakaroon ng isang tao ng gayong nakakatakot na potensyal? Ang biglaang sinabi ni Forlivia ay kumalat sa malayo, at napansin din siya ng internasyonal na komunidad. Ang katotohanan na si Erudia ay may maraming makapangyarihang mandirigma tulad ng listahan ng gem, kasama ang isang lubos na kinikilalang darating na super warrior sa paggawa, ay kinakailangan na ito ay mananatiling hindi magaganap sa mahabang panahon. Nang si Levi ay nagmamadaling bumalik sa Northampton, alam niya na ang listahan ng gem at stone ay lumikha din ng kaguluhan sa bahay. Alam ni Zoe at ng lahat sa bahay ang tungkol sa ranking ni Forlivia sa Stone list. Bilang karagdagan sa mga miyembro ng pamilya mula sa parehong Lopez at Black na pamilya, ang ilang miyembro mula sa Great Family of Westford ay sumugod din, nag-aalala para kay Forlivia. Narinig mo ba ang tungkol dito, Levi? Nag-aalalang tanong ni Zoe nang makitang pumasok si Levi. Oo, narinig ko. Kasalanan ko kung hindi ko itinago ng mabuti ang sikreto, may pagsisisi na sagot ni Levi. Bilang isang ama, natural na gusto niyang protektahan si Forlivia hanggat kaya niya. Nakalulungkot na hindi maitago ang balita ng kanyang nakatagong potensyal. Maaaring isipin ng isa ang mga panganib na kakaharapin ni Forlivia sa hinaharap. Maraming partido, maging matuwid man o mga kulto tulad ni Wildefield o ang Shadow Order, ang gustong kunin siya sa ilalim ng kanilang mga pakpak upang ayusin niya. Dahil natatakot ang maraming bansa na siya, kasama ang kanyang mga superpower sa palabas, ay magiging isang banta sa kanila, gusto din nilang alisin habang siya ay bata pa at walang pagtatanggol. Alam ng lahat sa bahay na hindi magandang balita para sa Forlivia ang pagiging nasa Stone list. Masyado pa siyang bata at hindi kayang ipagtanggol ang sarili, at hindi nila naisip na may kakayahan din silang protektahan siya. Huwag kang mag-alala, nandito ako. With me around, I doubt anyone would dare mess with Evie, sabi ni Levi.
Ikaw, kalimutan mo na. Malaking problema para kay Evie ngayon. Maraming tao ang sumalubong sa kanya ngayon, kaya hindi na natin siya makikita sa darating. Oh, kaawa-awang Evie, bakit kailangan mong bigyan ng ganoong talento? Mahigpit na niyakap ng mga matatanda si Forlivia sa kanilang mga bisig, nasasaktan sa pag-iisip ng lahat ng mga panganib na maaari niyang matugunan. Ibang kwento kung ikaw si Callum Astor. Pero I heard Callum Astor is from Aragon, antong hininga sila. Dahil ang mga Dragonites ay gumawa ng isang mahusay na trabaho na itinatago ang pagkakakilanlan ni Callum Astor na sikreto, hindi maitatanggi ni Levi ang mga nakatatanda, kaya't nginisya na lamang niya, ako ay Crown King, kaya tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na hawakan ang aking anak na babae. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1768. Walang nakapansin sa sinabi ni Levi, dahil abala sila sa sarili nilang usapan. Dapat ba nating mahanap si Evie na isang malakas na taga-suporta ngayon? Hindi lamang siya mapoprotektahan mula sa mga panganib, ngunit maaari din siyang magkaroon ng mga magagandang bagay upang mapaunlad siya sa kanyang posibleng potensyal. Mungkahi ni Cora. Magandang ideya iyan. Sumasang-ayon ako. Ako rin. Ang kanyang mungkahi ay nakatanggap ng nagkakaisang suporta mula sa natitirang bahagi ng pamilya. Ngunit kailangan nating tiyakin na ang tagapagtaguyod ay makapangyarihan, na may sapat na protektahan siya mula sa mga panganib. Gayun din, dapat nating alalahanin na ito ay dapat na isang matuwid na partido. Kung hindi, maaari naming sirain ang kanyang buhay. Tama iyan. Magiging kapahamakan kung nasa kamay siya ng kanilang mga kulto. Nang marinig ni Levi ang kanilang mga opinyon, nanunuya siya at nagkomento, paano mo tinukoy kung sino ang matuwid at sino ang masama? Ito ay isang mundong pinamumunuan ng survival of the fittest. Ang tinatawag na mga kulto ay hindi palaging masama, at kabaliktaran. Nadama ni Levi na walang pagkakaiba sa pagitan ng Wildefield, na inuri bilang isang matuwid na partido ng marami, at isang kultong kinikilala ng publiko tulad ng Shadow Order. Pareho silang gumagamit ng Forlivia. Ang mga masasamang kulto tulad ng Shadow Order ay nararapat na alisin, ngunit ang mga taong iyon mula sa Wilderfield ay hindi mas mahal. Naging mabait sila kay Forlivia dahil sa halaga lang niya sa kanila. Anong kalokohan yan? Gusto mo bang ipadala si Evie sa isang kulto? Ang mga matatanda chised. Nagpasya si Levi na huwag pansinin ang mga ito. Alam niyang magiging ligtas si Forlivia hanggat kasama niya ito. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Wala siyang interes sa talakayan ni Zoe sa pamilya tungkol sa paghahanap kay Forlivia ng isang tagapagtaguyod. Inilagay niya ang kanyang isip sa pagsulat ng mga manual sa pagsasanay sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga diskarte sa labanan sa halip. Ang kanyang plano ay hindi lamang upang sanayin ang koponan ng mga lihim na mandirigma kundi upang suriin din ang pamantayan ng mga mandirigma sa Erudia sa pangkalahatan. Matapos suriin ang mga kalakasan at kahinaan ng mga umiiral na mandirigma, nagsimula siyang magsulat ng mga customized na manual sa pagsasanay para sa iba pang klase ng mga mandirigma. Halimbawa, mayroon siyang pangunahing manual sa pagsasanay para sa mga mas recruit. Para sa mga may mas mahusay na kasanayan at pundasyon, tulad ng 5 Great Wars Regiment, sumulat siya ng ilang mas mataas na antas ng mga manual sa pagsasanay para sa kanila. Kahit na sa loob ng 5 Great Wars Regiment, nag-customize siya ng isang partikular na technique book bawat isa para sa White Tiger, Azure Dragon, Phoenix, Black Tortoise, at Kirin, batay sa kanilang espesyal na lakas at pangangailangan. Kahit na ito ang pangunahing oras para sa mga mandirigma sa Erudia sa sandaling iyon, nais ni Levi na bumuo ng isang hindi magapi na tropa. Sa sandaling iyon, parehong lumaganap ang sinabi ng Callum Astor at Forlivia, at nang mas maraming tao ang nakarinig tungkol sa kanila, gusto nilang malaman ang higit pa tungkol sa dalawa. Sa dark web ng The Dark World, ang impormasyon sa Callum Astor at Forlivia ay napupunta para sa isang astronomical na halaga ng pera, ngunit may mga handa na mamimili para sa kanila. Pinatunayan nito ang pagkamausisa ng publiko para sa dalawang misteryosong figure. Masasabi ni Levi na mas maraming tao ang dumarating, dahil marami na ang nakatutok sa Forlivia. Isa sa kanila ay si Jared. Sa training base, sa dingding ng silid ni Jared ay may 3 larawan, ang larawan nina Levi, Zoe, at Forlivia.
Ang mga larawan nina Levi at Forlivia ay mayroong maraming saksak sa mga ito. Sa tingin mo ba hindi kita maalis dahil malakas ka ngayon? Maghintay at tingnan. Gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. At tungkol sa iyong kaibig-ibig na pinakamamahal na batang babae, hindi ko maisip kung gaano kagandang perpektong buhay ang magkakaroon siya ng espesyal na talento niya. Gayunpaman, isinusumpa kong wawakasan ko ang iyong kaligayahan sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay. Si Jared ay may manaklok sa kanyang mga mata nang gawin niya ang panata na iyon. Sa kanyang mesa, mayroong isang teknikal na guhit na may maraming linyang iginuhit dito at may maraming iba pang mga formula na nakasulat dito. Mariing nakilala si Jared sa drawing na iyon para bang iyon ang sandata niya para talunin si Levi. Sa katunayan, naghahanda si Jared para sa isang nakakabaliw at ambisyosong eksperimento. Nasa training base ng Gamma Tech ang lahat ng kailangan niya para sa kanyang eksperimento. Kung siya ay matagumpay sa eksperimentong iyon, ang kahihinatnan ay magpapasindak sa mundo at magdadala ng isang malaking sakuna. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1769. Si Jared ay may kalayaan at bigyan na gawin ang halos anumang bagay sa training base nang walang sino mang sumusubaybay sa kanyang mga aktibidad. Siya ay may walang limitasyong pag-access sa halos lahat ng pinakasopistikadong mga laboratorio sa base. Sa ngalan ng pagsasaliksik para sa mga makabagong teknolohikal na pagsulong, magagawa niya ang anumang bagay nang hindi itinaas ang hinala ng sinuman. Kung tutuusin, siya ay talagang napakatalino, at sa loob ng ilang araw ng pagsali sa club, natulungan na niya ang mga ito na malutas ang maraming matitinik na isyu. Dahil dito, iniidolo niya ang iba pang club at inilagay siya sa isang pedestal. Si Winona lang ang nag-iingat sa kanya, at papansinin niya ang mga galaw at aktibidad nito. Matapos kumalma mula sa pribadong manic outburst sa kanyang silid, isinuot ni Jared ang kanyang protective gears at tinungo ang laboratory section ng base. Gusto kong gamitin ang laboratory number 3, hiling niya. Naka-duty si Winona noong araw na iyon. Ginawa niya ang nakagawiyang pagsusuri sa kanya, tiyak na wala siyang mga spy gadget o hindi na aprubahan upang magamit na nakatago sa kanya bago siya binigyan ng pahintulot na makapasok sa laboratorio. Habang pinapanood niya si Jared at ang kanyang team na pumasok sa laboratorio, nagkaroon si Winona ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa. Sa panahon na nandoon siya, ang kanyang karapatan sa pag-access ay tumama, at nakuha na niya ang mabilis na paggamit. Kahit papaano, nakaramdam siya ng pagkabalisa tungkol dito ngunit wala siyang magawa para pigilan ito dahil buong tiwala ang iba sa grupo kay Jared at lubos silang nagtiwala. Huwag hayaang magkamali. Masahe lang ni Winona ang kanyang mabigat na ulo at tahimik na nagdarasal na maging maayos ang lahat. Pansamantala, bumalik si West Skylord dala ang mga personal na gamit ng lahat ng namatay na miyembro ng The Calamity. Binigyan siya ni Levi ng tagubili na gawin iyon noong una silang nakabalik. Ang magigiting na mandirigma na iyon ay hindi nagpapakilalang nagsumikap upang ipaglaban si Erodia. Hindi sila pinahahalagahan noong sila ay nabubuhay at kahit sa kamatayan, ang kanilang mga katawan ay napinsala ng hindi na makilala. Dahil dito, nagpasya si Levi na bumuo ng isang cenotaph sa kanilang memorya, na may lahat ng kanilang mga pangalan na nakaukit dito bilang pagkilala sa kanilang mga kontribusyon at sakripisyo. Ang pagtatayo ng cenotaph ay natapos, kaya si Levi ay nasa daan upang magbigay ng galang sa mga namatay at upang makita ang kanilang mga pangalan sa cenotaph. Dinala ni Levi si Forlivia, West Skylord, at ilang iba pa sa isang sementeryo sa Fair Lake City ng Northeast City. Dalhan mo ako ng espada. Tahimik niyang tanong. Isang espada ang ibinato sa kanya at sinimulan niyang i-crave ang mga pangalan ng mga namatay na miyembro sa mga individual na nameplate na nakamount sa cenotaph. Aaron Peak, Arman Mamoa, Roderick Artlett, si West Skylord at ang iba pa ay time na nanunood habang si Levi ay tahimik na nagukit ng 999 na pangalan sa cenotaph. Matapos tapusin ang pananabik sa mga pangalan, ibinuhos ni Levi ang kalahating bote ng alak sa paligid ng cenotaph at ibinaba ang kalahati ng bote. Sumalangit nawa, sumigaw si West Skylord at ang iba pa. Oh, halos 1,000 bagong gawang libingan. Isang grupo ng mga tao ang dumaan, at nakangiting tanong ng lalaking nangunguna habang nakatingin sa direksyon ni Levi. Mukhang cenotaph.
Nabalitaan na iyon ay para sa mga mandirigma na namatay sa larangan ng digmaan at ang mga labi ay hindi matagpuan. May narinig sa grupo na nagpapaliwanag sa lalaki. Ang daming tanga. Sino ang makakaalala sa kanila pagkatapos ng kanilang kamatayan? At isipin na ipinaglaban nila ang kanilang buhay at napunta sa ganoong kaawa-awang estado. Gaano sila katanga? Panunuyan ng binata. Oo, tama ka. Ang mga ito ay mapanlinlang na mga lalaking na brainwash sa paggawa ng mga kalokohan. Pumasok sila sa labanan kahit alam nilang wala silang pagkakataong mabuhay. Bobo hanggat maaari. Ang ipagtanggol si Erudia ay pinipilit na ipinagtanggol nila ang isang grupo ng mga tanga at tanga. Masayang nagkwekwentuhan ang mga followers at nagpatuloy sa pagpapatawa sa binata. Nagutos pa sila na huwag payagang bumalik sa Erudia ang mga tumakas sa digmaan. So, paano ka nakabalik? Tumingin sila sa binata at nagtanong na may pag-usisa. Narinig ni Levi ang kanilang pag-uusap at napagtantong tumakas na ng bansa ang binata ngunit nagawa niyang bumalik sa kabila ng kanyang mga utos na huwag payagang bumalik sa mga tumalikod. Tumigil ka dyan, sigaw niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Lumilipad ang makukulay na lobo. Kabanata 1770. Hinding-hindi niya hahayaan ang kanyang magigiting na mandirigma na dumanas ng ganitong mga insulto matapos ang buong galak na pagsasakripisyo para sa bayan. Bukod dito, nais niyang malaman kung sino ang binata at kung paano siya nakabalik sa bansa sa kabila ng kanyang mga utos na ipagbawal ang mga nakatakas na bumalik. Hindi niya maaaring hayaan ang bagay na magpahinga at hayaan ang binata na makalayo ng walang pag-aalinlangan. Natuwa naman si Kiran at ang kanyang mga tagasunod sa naging reaksyon ni Levi. Huminto sila at humarap kay Levi. Tinatawag mo ba kami, punk? Pang-aabang ng ngiti ni Kiran kay Levi. Ginoo, Tate, I think you had better lay low and not get into any trouble, since kakabalik mo lang, udyok ng isa sa kanyang followers. Siya ang nagsimula, pero na at kilalanin natin ang lalaking ito. Naglakad si Kiran papunta kay Levi, at ang kanyang mga tagasunod ay nagmamadaling sumama. Ano ang gusto mo, punk? Hamon ni Kiran. Dalawang bagay. Number 1, lumuhad ka at humingi ng tawad. Malamig na tanong ni Levi. Nagulat si Kiran at ang kanyang mga tagasunod sa utos ni Levi. Lumuhad at humingi ng tawad. Bakit tayo dapat? Sinubukan ni Kiran na maglagay ng isang matapang na harapan at kontrahin si Levi, ngunit ang kanyang mukha ay malinaw na namutla sa takot. Alam na alam mo ang sinabi mo ngayon lang. Ito ang mga magigiting na mandirigma na nagsakripisyo para kay Erudia. Hindi mo lang sila binigyan ng respeto, kundi sinisiraan mo rin sila ng mapang-aabusong mga salita. Para doon, kailangan mong humingi ng tawad. Matiim siyang tinitigan ni Levi at nagtanong. Hahaha, at may nasabi ba akong hindi totoo? Sila ay isang grupo ng mga hanggal na nagdulot ng napakalungkot na kapalaran sa kanilang sarili ng walang wastong dahilan. Tumawa ng malakas si Kiran at ang kanyang mga tauhan, walang bahid ng pagsisisi. Oo, nakakaawa pero tanga, di ba? At gumawa pa sila ng cenotaph para sa kanila. Anong biro? Nagpatuloy ang mga lalaki sa kanilang pang-iinsulto. Naningkit ang mga mata ni Levi sa galit, at tensyonado ang kapaligiran. Kailangan mong humingi ng tawad sa mga insulto na iyon. Isang huling pagkakataon para sa iyo. Lumuhad at humingi ng tawad. Mahigpit niyang babala. Si Levi ay naging galit na halimaw, at kitang-kita ni Kiran ang nakakatakot na aura na ibinubuga niya. Gayunpaman, buong pagmamalaki niyang nanatili sa kanyang kinatatayuan at nagbanta, kilala mo ba kung sino ako? Sino ka para hilingin na lumuhad ako at humingi ng tawad? Tinitigan siya ni Levi at sinabing, iyon ang pangalawang tanong na gusto kong itanong. Bago pa makasagot si Kiran ay inindat ni Levi ang paa niya at nataman ng sipa ang binti ni Kiran. Wham! Si Kiran ay hindi isang mahina, at nararamdaman din ito ni Levi. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, ang husay na iyon ni Kiran ay wala, at madali niyang maduraj si Kiran gamit ang isang daliri. Bang bang bang! Mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod na sipa si Levi, at bago pa man nalaman ng sinuman ang nangyari, lahat ng tauhan ni Kiran ay nakaluhod sa lupa, nagluluksa sa sakit. Humingi ng tawad. Kalmadong tanong ni Levi. Hindi pwede. Bakit ako dapat? Itinaas ni Kiran ang kanyang ulo at buong pagmamalaki na binigyan si Levi ng nakakamatay na titig.
Clunk. Itinapat ni Levi ang kanyang mukha sa lupa at pinahid sa matigas na lupa, nasugatan ang kanyang mukha. Naramdaman ni Kieran ang matinding kirot sa kanyang mukha at nagsimulang sumigaw ng hysterically. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Hihingi ako ng tawad. Hihingi ako ng tawad. Kailangang magpasakop si Kieran kay Levi. Siya at ang kanyang mga tauhan ay lumuhad sa harap ng cenotaph at nagmamakaawa na nagsimulang humingi ng tawad sa magigiting na tagapagtanggol ni Erudia. Ang swerte ko lang na nakilala kita dito ngayon. Hinihikayat kitang manatili sa loob ng isa pang 10 hanggang 15 minuto. Nagbigay ng hamon si Kieran kay Levi. Nang tumahimik si Levi, kinuha iyon ni Kieran bilang senyales ng takot at sinimulan siyang kulitin. Halika na, lalaki ka ba o duwag? Masyado ka bang natatakot na gawin iyon? Nakalimutan mo bang sinabi kong dalawa ang gusto ko sa'yo? Ngayon na ang panahon para sa pangalawa, paalala ni Levi. Napukaw nito ang curiosity ni Kieran, at napangiti siya. Let's hear about it. Ano pang gusto mo? Sabihin mo sa akin kung sino ka. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1771. Gustong malaman ni Levi kung ano ang espesyal sa background ng pamilya ni Kieran na nagbigay daan sa kanya upang makabalik kay Erudia. Sino ako? Hahaha, malalaman mo sa loob ng ilang minuto. Mayabang na tumawa si Kieran, parang confident predator na na-corner sa kanyang biktima. Mabuti, maghihintay ako. Natutuwa si Levi na hindi siya nag-aksaya ng oras para matunten ang pamilyang nagbigay sa kabataang ito ng kanyang kayabangan. Lumipas ang ilang minuto, lumitaw sa labas ng sementeryo ang isang convoy ng mahigit 100 itim na sasakyan. Sa tansya, halos 1,000 tao ang naroroon, dahil may mga bodyguard at escort na naglalakbay sa convoy. Halatang mayaman at maimpluwensyahan ang pamilya, at mukhang nandoon sila para sa isang family memorial service. Sila ang pamilya Tate, ang pinakamalaking pamilya sa Fair Lake City. Nang mahulog si Erudia sa isang krisis, tumalikod sila at tumakas sa raison niya nang malapit na ang labanan sa silangan. Matapos mabawi ni Erudia ang kapayapaan at kasaganaan, tahimik silang bumalik. Sa kanilang pagbabalik, ang una nilang ginawa ay ang mag-organisa ng isang pang-alaala bilang paggalang sa kanilang mga ninuno. Kung tutuusin, alam nilang ang kanilang pagtalikod ay isang pagtataksil sa kanilang mga ninuno na nagugat kay Erudia at ang mga pioneer na nagtatayo ng bansa. Bilang bunso sa pamilya, si Kieran ay dapat na dumating para sa serbisyo ng pag-alaala sa harap ng mga matatanda. Iyon ay kung paano niya nakilala si Levi. Hindi nagtagal, nagmaneho ng convoy papunta sa sementeryo, at nagsimulang sumigaw si Kieran para humingi ng tulong. Iligtas mo ako, Lolo. Ang kanyang sigaw ay bumulaga sa kanyang pamilya, at ang grupo ng halos 1,000 tao ay dumating kaagad. Nagulat si Levi nang makitang marami ang nakadamit tulad ng samurai mula kay Raysonia, at masasabi niyang lahat sila ay napakahusay. Nang makita ng pamilya si Kieran at ang kanyang mga tauhan ay lumuhad sa lupa, galit na galit sila. At nang makita ni Raysonia samurai si Forlivia, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi nakakagulat na nakilala siya ng mga ito, dahil ang kanyang kasabihan ay kumalat ng malawak at malayo. Ang impormasyon at mga larawan niya ay malawak na kumalat. Sino ang nagpaluhod sa iyo? Ang patriarch ng pamilya ay isang matanda na may pilak na buhok na may tungkod. Napakunot noon niya kay Levi nang makita niya si Kieran at ang mga tauhan nito na nakaluhod sa harap ng cenotaph. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ginawa ko. Mahinahong pag-amin ni Levi. Siya po, Lolo. Gusto niyang malaman kung sino ako. Sabihin mo sa kanya. With his family backing him, Kieran sounded more mayabang. Makinig ka, bastos ka. Kami ang pamilya Tate, ang pinakamalaking pamilya ng Fair Lake City. Paano mo pinaluhod ang apo ko, ang apo ni Solomon Tate? Babayaran kita para dito. Napasimangot si Solomon. Akala ko ang pamilya Tate ay nagbigay ng kanilang pagkamamamayan at tumalikod, hindi ba? Tanong ni Levi. Hindi matatakot si Solomon sa paratang na iyon, kaya sumagot siya, oo, ginawa namin. Pumunta kami sa raison niya. Ano ang pagkakaiba nito? How dare you sneak back in the country? Hindi mo ba alam na may restraining order na nagbabawal sa iyong pagbabalik? Mas malamig ang tono ni Levi habang nagsasalita. Nagtawanan ang lahat,
At sumagot sila, syempre malay natin. Ang restraining order na iyon ay para sa mga natalo. Kami, ang pamilya Tate, ay nasa itaas. Maaari tayong pumunta at umalis ayon sa gusto natin. Sino ang makakapidyo sa atin? Sino ang nagpapasok sa iyo sa bansa? Pagsisiyasat ni Levi. Sino ka para tanungin kami? Sa tingin mo, kailangan mo bang sagutin ng pamilya Tate? Naiinip na ang mga Tates. Ako ang nag-issue ng restraining order, para makasigurado kayo na aabot ako sa dulo ng paggamit nito. Nasa iyo ang atensyon ko ngayon, ang pamilya Tate. Ngumisi si Levi. Ano? Ikaw ang Crown King. Bumagsak ang mukha ni Solomon nang mapagtanto niya kung sino si Levi. Hindi niya inaasahan na doon sila magkikita ni Levi. Ang natitira sa pamilya ay natigilan din, at ang Raysonia samurai sa kanila ay naging solemn na at agad na humingi ng tawad kay Tates kay Levi. Hindi inaasahan ni Levi at ng kanyang club ang twist ng kaganapang ito. Hindi nila inasahan na ang pamilya Tate ay magiging masunurin sa samurai, at ang mga samurai na iyon ay madaling sumuko. Naramdaman nilang may kakaibang nangyayari, at nagdilim ang ekspresyon ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1772. Bilisan mo at humingi ng tawad. Malinaw na nagkamali ka. Ang Erudia ay isang kagalang-galang na bansa, at ito ang mga magigiting na bayani ng Erudia. Paano mo sila naiinsulto? Ang Raysonia Samurai urged. Ganoon din ang paghiling ni Solomon, kaya walang nagawa si Kiran kundi humingi ng paumanhin muli. Patawad. Pagkatapos nito, ganap na nagbago ang ugali ng pamilya Tate. Hindi lang sila labis na tawad, kundi nag-alok din silang umalis kaagad ng bansa para hindi ma-flout ang restraining order ni Levi. Dahil sa kakaibang reaksyon nila, lalo pang naghinala si Levi. Masasabi niyang may itinatago sila sa kanya at gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang karagdagang pagsisiyasat mula sa kanya. Kalimutan mo na, dahil bumalik ka, maaari kang manatili hanggat hindi ka nakapasok sa anumang kalokohan. Dahil nagsorry na sila, I consider this case closed. Pinalambot ni Levi ang kanyang paninindigan at hindi na nagpumilit na usisin pa ang kanilang mga pagkakamali. Nais niyang malaman kung anong masamang plano ang nasa isip nila. Mabilis na ginawa ng pamilya Tate ang kanilang memorial service at umalis sa sementeryo sa lalong madaling panahon. Bantayan mo sila, lalo na ang mga Raysonian. Subaybayan ng mabuti ang mga nangyayari. Itinuro ni Levi kay West Skylord. Si Levi ay nagkaroon ng hindi mapakali na pakiramdam matapos silang makilala. Lalo siyang nag-aalala sa reaksyon ng mga Raysonia samurai na iyon nang makita nila si Forlivia. Gayunpaman, isang blessing in disguise na nakilala niya ang mga ito, dahil mas masakit pa kung hindi niya alam ang kanilang pag-iral at hindi gumawa ng pag-iingat laban sa kanila. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Kahit papaano sa pagsubaybay sa kanila ng West Skylord, mabibigyan siya ng babala sakaling magkaroon ng anumang kalokohan ang pamilya Tate. Di nagtagal pagkatapos niyang ayusin ang mga bagay sa Northeast City, dali-dali siyang umalis kasama ang Forlivia patungong Northampton. Inilihim niya ang kanyang itinerary at mabilis siyang kumilos, dahil alam niyang napakaraming tao ang tumitingin kay Forlivia. Hindi siya nag-aalala na mapahamak siya dahil kasama niya ito, at tiwala siyang mapoprotektahan niya ito. Gayunpaman, magiging abala para sa kanya na harapin ang mga nakakainis na istorbo na iyon, kaya mas gugustuhin niyang iwasang makipagkita sa kanila sa unang pagkakataon. Evie, bago tayo umuwi, gusto mo sana ni Daddy na makipagkita sa mentor ni Daddy. Siya ang nagligtas kay Daddy ng 2 beses. Nagpa siya si Levi na pumunta sa bilangguan upang makilala ang kanyang tagapagturo. Oo. Malaki. Tuwang-tuwa si Forlivia na tumango, puno ng pananabik ang malalaking mata nito. Di nagtagal, dumating sina Levi at Forlivia sa bilangguan ng Northampton. Gayunpaman, sa sorpresa ni Levi, ang kanyang tagapagturo ay wala kahit saan. Nasaan na siya? Pwede bang sabihin sa akin kung nasaan siya? Nagmamadali siyang lumapit para tingnan ang gwardya ng kulungan. Ang bilanggong numero 49 na ay pinalaya ilang araw na ang nakalipas. Natapos na niya ang kanyang sentensya. Pagkatapos ng mahabang 20 taon, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang pinakahihintay na kalayaan. Ang pinuno ng bilangguan ay tila tunay na masaya para sa tagapagturo ni Levi.
Sumimangot ng malalim si Levi at umiling, pinalabas. Hindi dapat. Inaasahan niyang gugustuhin ng kanyang tagapagturo na patuloy na nananatili sa bilangguan. Gusto mo bang tingnan ang kanyang mga record, sir? O kung gusto mo, maaari ko itong basahin ng malakas para sa iyo, magalang na alok ng pinuno ng bilangguan. Hindi kailangan. Kinawian siya ni Levi nang walang pasensya. Alam niya na ang kanyang tagapagturo ay lubos na gumawa ng sarili niyang mga record sa bilangguan. Ang impormasyon tungkol dito ay magiging peke, at walang paraan para masuri siya. Noon pa man ay pinaghihinalaan ni Levi na ang kanyang tagapagturo ay nakapasok sa bilangguan upang magtago mula sa isang tao o isang bagay. Dahil sa kanyang mga kakayahan, walang paraan na mahuli siya ng sinuman at dalhin siya sa bilangguan kung siya ay isang ayaw na partido. Kinailangang aminin ni Levi na ang kanyang tagapagturo ay gumawa ng isang napakatalino na hakbang. Walang sino man ang mag-aakala na gagamitin niya ang kulungan bilang isang taguan. Kailangang may mahalagang dahilan para magtago siya sa loob ng 20 taon. Kaya naman hindi inaasahan ni Levi na aalis na siya sa kulungan. Ang katotohanan na nakalabas siya sa kulungan ay kinakailangan na mayroon siyang mahalagang asikasuhin, o may nangyaring masama. Gayunpaman, hindi nag-alala si Levi sa kanyang tagapagturo. Alam niya na sa kanyang kahangahangang mga kasanayan, walang sino man ang maaaring makapinsala sa kanyang tagapagturo. Mabuti naman, makakaalis ka na. Pinaalis ni Levi ang pinuno ng bilangguan sa silid at nagpatuloy sa pag-inspeksyon sa selda ng kanyang tagapagturo. Sinundan siya ni Forlivia sa paligid at mausisa na tumingin sa kapaligiran ng bilangguan. Pinadaan ni Levi ang kanyang kamay sa dingding at napagtantong bahagi nito ay guwang. Matapos basagin ang pader, nakita niyang may mga bagay na nakatago sa isang guwang na compartment. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang nasa loob ng compartment. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1773. Sa guwang na compartment, nakita niya ang tatlong sinaunang manual, isang piraso ng punit na balat ng tupa, at isang itim na token. Positibo siyang iniwan ng kanyang mentor ang mga bagay na iyon para sa kanya. Itinaas ni Levi ang mga anti-gang libro at ang balat ng tupa na nanginginig ang mga kamay. Ang napunit na balat ng tupa ay mukhang isang mapa, ngunit hindi kumpleto at napunit sa maraming lugar. Mula sa materyal at pagkasira ng balat, isa rin itong piraso ng antik. Walang ideya si Levi kung para saan ang itim na token na iyon, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata nang baklatin niya ang tatlong libro. Napakahalaga ng mga libro nila. Bagaman hindi niya kinikilala ang kanilang tagapagturo bilang isang alagad, pinahintulutan niya si Levi na magmana ng kanilang mahalagang kaalaman at pag-aari. Sana magkita ulit tayo somewhere. Kinuha ni Levi ang mga ari-arian ng kanyang tagapagturo at inalis ang lahat ng ebidensya ng pagbisita sa bilangguan. Pagdating niya sa bahay kasama si Forlivia, nakatanggap siya ng matinding pagsaway mula sa pamilya. Paano ka makakatakbo kasama si Evie sa posibleng oras na ito? Nanghihingi ka ba ng gulo? Paano kung mapahamak si Evie? Alam ni Levi na nag-aalala sila para kay Forlivia, kaya tumahimik siya at ininis ang kanilang mga panunumbat. Habang wala si Levi, ang pamilya ay naghahanap ng isang malakas na taga-suporta upang maprotektahan si Forlivia. Nag-shortlist sila ng ilang kilalang at maimpluwensyang partido at nakipag-ugnayan sa kanila. Maraming mga kahangahangang mandirigma ang lumitaw sa pinakabagong mga panahon, kaya't si Wildefield ay wala sa pamantayan. Hindi ito gagawin. Rank 6 lang ang manlalaban. Tama iyan. Ang master ni Evie ay dapat na kahit isang rank 7. Isang rank 7 lang ang makakapagprotekta sa kanya mula sa pinsala at magagarantiya sa kanya ng magandang kinabukasan. Ang pamilya ay nakikibahagi sa mainit na mga talakayan, dahil ang kanilang na-shortlist ay may mga leader na nasa rank 6 sa klase. Gusto nila ng rank 7 fighter bilang master ni Forlivia, ngunit hindi madaling makahanap ng isang kagalang-galang. Actually, pagkatapos lumabas sa Gem at Stone list, kahit isang rank 7 ay walang kahanga-hanga. Kung maaari lang nating kunin ang isa sa mga nasa listahan ng Gem upang kunin si Evie bilang isang disipulo. Kahit na ang Callum Aster, ang pinakamababang ranggo sa kanila ay magagawa. Si Evie ay magagarantiyahan ng magandang kinabukasan kung magagawa natin iyon.
Si Levi ay hindi interesado sa talakayan ng pamilya at bumalik sa kanyang silid upang pag-aralan ang mga aklat na iniwan ng kanyang tagapagturo para sa kanya. Noon lang, pinadalhan siya ni Floyd ng mensahe. May balita sa dark web na 12-12 ng mga mandirigma ang papunta sa Erudia para sa Forlivia. Kukunin nila siya o papatayin. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang bagay na ito ay pinakamahalaga, guro. Ito ay isang emergency. Nakarating na sana sila kay Erudia. Labis na nag-aalala si Floyd. Huwag kang mag-alala. Kukunin namin silang lahat ng sabay-sabay kapag dumating na sila. Bantayan mo sila para sa akin. Inaasahan ni Levi na sila ay magtipon at maglunsad ng kanilang mga pag-atake ng sabay-sabay, dahil ito ay magiging maraming abala para sa kanya na masyadong haharapin ang mga ito ng isa-isa. Samantala, sa training base ng Gamma Tech, ang plano ni Jared ay nagpapatuloy ng maayos. Nakumpleto na niya ang kanyang mga eksperimento sa maikling panahon na iyon. Ginawa niya ang mga ito sa ngalan ng pagsulong ng teknolohikal na pag-unlad ng Erudia, at maging si Winona, na pinagmamasdan siyang mabuti, ay hindi nakakita ng anumang abnormalidad. Pagbalik ni Jared sa kwarto niya, may tinawid siyang isa pang gamit. Sa chart ng kanyang plano, may natitirang isang huling eksperimento na dapat gawin. Sa sandaling makumplito ang huling eksperimentong iyon, maaari na siyang magpatuloy sa kanyang pinakahuling plano. Nagpakita ang kanyang mga mata ng isang baliw na tingin habang pinag-aaralan niya ang data mula sa kanyang mga eksperimento. Hindi na magtatagal, Levi. Soon, makikita mo na ang ibang side ko. Dudurugin kita ng sarili kong mga kamay. Maging si Zoe at ang bata ay hindi maiiwasan. Bulong ni Jared sa sarili, bakas sa mukha niya ang pagkataranta. Hindi lamang siya makakabuo ng isang super weapon tulad ng Deicide, sa tulong ng teknolohiya, siya rin mismo ay maaaring maging isang God of Slaughter. Bukas ang araw ng huling eksperimento. Iyon din ang araw na masindak ko ang mundo. Napangiti ng malawak si Jared habang bulong sa sarili. Nilaibat niya ang tingin sa base at naawa sa mga kasamahan. Para sa kanya, sila ay mga kasangkapan niya at magiging mga bangkay na sa lalong madaling panahon. Kinilig si Winona nang makita ang nakakabaliw na tingin sa mga mata nito. Napansin niyo ba ang nakakatakot na tingin ni Jared? Tanong niya sa mga kasamahan niya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1774. Napailing ang mga kasamahan niya at natarante sa tanong ni Winona. Hindi, wala akong nakikitang mali sa kanya. Karaniwan para sa mga henyo na magkaroon ng mas mayabang na tingin sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, nakagawa si Jared ng siyam na groundbreaking na eksperimento sa maikling panahon na ito. Sumasang-ayon ako. Karaniwang mukhang kakaiba o malayo ang mga henyo, kaya walang mali kay Shite. Ang baliw na tingin sa kanyang mga mata ay dahil sa kanyang debosyon sa agham. Ang mga rebuttal ng kanyang mga kasamahan ay nagpaisip kay Winona kung talagang nabasa niya ito ng sobra. Minasahin niya ang kanyang ulo at sinabi sa sarili, talaga bang hindi kailangan ang pag-aalala sa akin? Hindi, kailangan ko siyang bantayan. Tinakbo niya ang data mula sa mga pinakabagong eksperimento ni Jared at nag-alala. Paano kung may mali sa eksperimento bukas? Kailangan kong makasigurado na walang magulo. Paano ko masisiguro iyon? Arg. Isang pangalan ang biglang pumasok sa isip niya habang pinag-iisipan niya ang mga posibleng galaw niya. Bumalik sa Northampton, nakatanggap si Levi ng tawag mula kay Winona. Feeling ko may hindi tama kay Jared. Baka may problema sa eksperimentong nakaschedule niya bukas. Posible bang mamasyal ka rito? Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-ikot sa bush at nag-request. Oo naman, susugod ako. Panatilihin akong nakapost ng anumang mga update. Agad namang pumayag si Levi dahil pakiramdam niya noon pa man, si Jared ay isang tikang time bomb. Nag-alala siya nang ibinahagi ni Winona ang kanyang alalahanin, kaya agad siyang nagplano na pumunta sa training base ng Gamma Tech. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Forlivia dahil nakagawa na siya ng angkop na kaayusan. Alam niyang may ilang kakayahan si Forlivia para maipagtanggol ang sarili. Bukod dito, naka-standby ang kanyang team of secret warriors para protektahan siya. Bilang karagdagan, nariyan din si Fode at ang kanyang mga club upang panatilihing ligtas siya. Dahil dito, pagkatapos magbigay ng mga tagubilin sa kanyang club, umalis siya ng walang pag-aalala para kay Forlivia.
Noon pa man ay ipinagmamalaki niya na mapagkakatiwalaan namin siyang protektahan si Evie. Tingnan mo ang ginawa niya. Tinalikuran niya tayo sa kabuuan ng yugtong ito. Maaaring mataas na ang status niya ngayon, pero hindi pa rin siya mapagkakatiwalaan. Mas gumawa tayo ng mga plano para sa ating sarili. Narinig ko na maraming mandirigma mula sa ibang bansa ang papunta sa Erodia para kay Evie. Kailangan natin siyang protektahan. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nagreklamo tungkol kay Levi, at hindi sila nagkamali sa ginawa nila. Ito ay talagang isang kritikal na panahon, dahil maraming mahuhusay na mandirigma ang nakarating na kay Erodia, at sila ay may karaniwang target for Livia. Naglakbay si Levi sa buong gabi at nagmamadaling pumunta sa training base. Palihim siyang dinala ni Winona at itinago bilang isa sa mga technical staff sa base. Ganap na natatakpan ng mga protective gear, walang nakilala sa kanya, at matagumpay siyang nakalusot sa training base. Gayunpaman, nahirapan siyang makalapit kay Jared, dahil ang lugar ay nasecure ng mga electronic gate na magbubukas lamang sa mga may aprobadong password at kinikilalang biometric authentication. Kahit na nasa paligid si Winona, hindi siya nakaka-access. Maaari lamang maghintay si Levi hanggang sa susunod na araw upang masubaybayan ang mga pangyayari ni Jared sa panahon ng nakatakdang eksperimento. Walang tulog si Jared, dahil kinikilig siya. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Kinabukasan, nakuha niya at ng kanyang team ang pag-aproba na gamitin ang lab number 2 para sa kanilang eksperimento. Dapat silang magsagawa ng isang eksperimento sa atomic energy. Kung matagumpay ang kanyang eksperimento, maaaring gamitin ang bagong teknolohiya sa pagbuo ng bagong hanay ng mga superweapon na katulad ng Deicide. Malaki ang pag-asa ng Gamma Tech para sa eksperimentong ito at inilaan ang pinakamahuhusay na utak at batayan ng pagsasanay upang suportahan si Jared dito. Sa tulong ni Winona, pumasok si Levi sa laboratorio kasama siya, handang makialam kung sakaling may ibang plano si Jared at lumikha ng gulo para sa base. Ang lab number 2 ay isang malaking laboratorio, halos kasing laki ng 8 football field, at mayroon itong pinaka-advanced na kagamitan at kagamitan dito. Naghanda si Jared at ang kanyang club at sisimulan na sana ang ika-10 eksperimento. Lumipat ang tingin ni Jared sa buong silid, pagkatapos ay excited niyang sinimulan ang eksperimento. Sa kabilang banda, si Levi ay sa gitna ng karamihan, kinakabahang naghihintay. Pakiusap. Huwag magkaroon ng anumang sakuna. Kailangang maayos ang lahat, pakiusap. Tahimik na nagdadasal si Winona. Nagsimula ang eksperimento, at si Jared ay naisip at ganap na ganap dito. Pagkatapos ng araw na ito, ang mundo ay masindak sa akin. Tumulong si Winona sa eksperimento, at ginampanan niya ang kanyang mga tungkulin ng may labis na kaba. Maingat na sinusubaybayan ni Levi ang buong proseso, hindi inaalis ang tingin kay Jared kahit isang segundo. 1 oras, 2 oras, lumipas ang 7 oras. Sa wakas, naabot nila ang mahalagang sandali ng eksperimento. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1775. Naningkit ang mga mata ni Jared sa pananabik nang pumasok ang eksperimento sa mahalagang yugto nito. Ang kanyang puso ay nasa kanyang bibig habang pinapanood ang mga atomo na nagsasama. Boom! Sa isang mahinang tunog, ang mga bagay na atomic ay ganap na pinagsama. Ang nakikitang pag-aalala ni Levi at Winona ay ang eksperimento ay maaaring sumabog sa base o lumikha ng napakalaking pagkawasak. Sa kabutihang palad, hindi iyon natupad, at ang eksperimento ay isang malaking tagumpay. Pinakamahalaga, hindi nagpakita kay Jared ng anumang hindi pangkaraniwang pag-uugali, at naging maayos ang eksperimento. Tahimik na nagpalitan ng tingin sina Levi at Winona, iniisip kung nabasa ba nila ng mali ang sitwasyon at nag-alala ng hindi kinakailangan. Naghiyawan ang club, ipinagdiriwang ang tagumpay ng eksperimento. Ang tagumpay na ito ay magagamit na pinahusay ni Jared ang pagganap ng Deicide, at makakagawa sila ng isang upgraded na bersyon ng Deicide. Natuwa sina Levi at Winona na ang eksperimento ay isang malaking tagumpay, at ang kanilang mga alalahanin ay walang batayan. Umalis si Levi sa base pagkatapos ng eksperimento. Para naman kay Jared, nagkaroon siya ng matagumpay na ngiti sa kanyang mukha pagkatapos ng eksperimento. Sa tingin mo ba hindi ko alam Levi at binabantayan mo ako, Winona?
Alam kong narito si Levi sa sandaling pumasok siya sa base. Mahinang ngumisi si Jared. Alam niyang sinusubaybayan siya ni Winona, kaya ganoon din ang ginawa niya at tinitigan din ang bawat kilo nito. Nakuha niya ang access sa confidential na impormasyon gaya ng kanyang mga log ng tawag, kaya nagkaroon siya ng first-hand na impormasyon sa kanyang mga galaw at plano. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Dahil dito, matapos malaman na inimbitahan niya si Levi sa base, binago niya ang kanyang mga plano para sa araw na iyon. Hindi niya itinuloy ang kanyang orihinal na nakatutulong na eksperimento ngunit sa halip ay gumawa siya ng isang normal na eksperimento sa kanyang club. Tuwang-tuwa siya sa pagdaraya kay Levi at Winona. Actually, nagtagumpay na ako, Levi. Ang lahat ng aking 10 eksperimento ay matagumpay, at sila ay mag-aambag sa perpektong pagsasagawa ng aking tunay na eksperimento. Umupo at manood. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Tumawa siya ng malakas. Hindi alam ni Levi at Winona na natuklasan ni Jared ang kanilang mga plano na bantayan siya. Hindi mahuhulaan ni Winona na siya, isang pangunahing tauhan sa base, ay sinusubaybayan. Ang kanyang mga kasamahan ay pumanig kay Jared at tinutulungan nila itong tingnan siya. Habang sinusubaybayan ni Levi si Jared sa training base, dumating na ang mga dayuhang mandirigmang iyon sa Erudia. Nagawa nilang matunten si Forlivia at dumagsa sa kanyang bahay para maglunsad ng pag-atake. Ang kanilang mga misyon ay maaaring hulihin siya o patayin siya. Nang unang batch ng mga mandirigma sa ibang bansa ay bumaba sa bahay, mabilis silang napalibutan ng maraming lokal na mandirigma. Kasama namin si Phoenix, na nangahas na saktan ang kababalaghan ng aming Erudia. Oo, kasama namin, walang sino man ang pinapayagan na saktan si Forlivia. Dahil nakarating ka na dito, hahayaan ka naming magpahinga ng matiwasay dito. Naka-standby ang team of secret warriors sa ilalim ng tagubilin ni Levi na protektahan ang Forlivia, ngunit wala silang pagkakataong magpakita. Ang walang katapusang mga grupo ng mga napakahusay na mandirigma ay kusang loob na lumitaw at pumila upang protektahan siya. Sila ay mga mandirigma mula kay Erudia na masigasig na kunin siya sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Nang marinig nilang may problema si Forlivia, dumagsa sila para ipagtanggol siya. Hindi iyon inaasahan ng mga mandirigma mula sa ibayong dagat at nabigla sila sa matinding pagpapatawad na kanilang kinaharap. Marami sa kanila ang dumating upang patayin siya, ngunit mas marami sila sa mga naroon upang protektahan siya. Nagsimula ang labanan, at nanalo ang nagkakaisang pangkat ng mga tagapagtanggol. Wala sa mga dayuhang mandirigma ang nakaligtas. Sa kabuuan, 74 na partido ang nagtipon upang protektahan ang Forlivia. Ang ilan ay mga kasamahan ng mga Lopez at Black na pamilya, at dumating sila pagkatapos matanggap ang kanilang pagsusumamo para sa tulong. Ang iba ay naroon ng hindi inanyayahan, masigasig na gawin ang kanilang bahagi upang maprotektahan ang mahuhusay na batang babae. Sa 74 na partido, ang ilan ay mayroong rank 7 o potensyal na rank 7 fighters. Ang mga pangyayari ay malinaw na nagpakita sa mundo na pinahahalagahan ng mga Erudian ang talento ni Forlivia, at maraming mga may kasanayang master ang gustong kunin siya sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Maraming salamat, lubos kaming nagpapasalamat sa iyong suporta. Inilabas ng mga Lopez at Black na pamilya si Forlivia upang batiin at pasalamatan ang kanyang mga tagapagtanggol matapos ang panganib. Dahil nandito na ang lahat, pag-usapan natin kung sino ang kukuha ng kababalaghang ito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1776. Marami sa mga grupo ay napakahusay na itinatag, at ito ay isang pambihirang pagkakataon na makita silang lahat na nagtitipon sa isang lugar. Ang ilan sa mga makapangyarihang partido na iyon ay nag-iisip na madali nilang magtagumpay ang pamilya at matagumpay na kunin si Forlivia bilang kanilang alagad, dahil sa kanilang solidong track record at reputasyon. Walang sino mang umasa na ang 74 na partido ang maglalaban-laban para sa isang batang babae. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang desisyon kung aling master ang pipiliin ay magiging mahirap para sa pamilya. Oo, ito ay nararapat sa isang maayos na talakayan. Masasayang ang isang kababalaghang tulad niya kung sasali siya sa isang katamtamang party. Gayunpaman, kami, ang Anseri, ang magiging perpektong pagpipilian para sa kanya.
Bakit hindi sumuko ang iba sa inyo at hayaan makuha natin siya? Hindi. Ang Iris Palace ay hindi mababa kung ikukumpara sa iyo. Babae si Forlivia, kaya mas mabuting sumama siya sa amin sa Lilac House. Ang iba't ibang partido ay nagsimulang makipagtalo sa isa't isa, na lumikha ng isang magulong eksena. Magkahalong emosyon ang mga pamilyang Lopez at Black. Nagulat sila na ang talento ni Forlivia ay malawak na kinikilala at pinahahalagahan, at lumilikha siya ng kaguluhan hindi lamang sa Erudia kundi sa buong mundo. Gayunpaman, sa napakaraming pagpipilian, magiging mahirap para sa kanila na pumili ng tamang master para sa kanya. Medyo naging out of hand ang sitwasyon. Ang mga pamilya Lopez at Black ay nag-aalala na maaaring sumiklab ang pisikal na away, dahil ang iba't ibang partido ay naging mas emosyonal at ang mga pagtatalo ay naging mainit. Itigil ang mga argumentong ito. Noon lang, may sumigaw, at ang mga tao ay tumigil sa kanilang mga argumento at lumingon sa nagsalita. Isa ito sa mga mandirigma mula sa Phoenix. Sila ang unang dumating at nagkaroon. Nakipaglaban sa marami sa mga nanghihimasok. Bakit hindi tayo muling magtipon dito pagkalipas ng 3 araw at bawat isa sa atin ay gumagawa ng isang pagtatanghal upang ipakita ang ating sariling lakas? Hayaan ang pamilya na makilala ang tungkol sa amin, at pagkatapos ay makakagawa sila ng matalinong desisyon kung saan dapat matuto si Master Forlivia, mungkahi niya. Magandang ideya iyan. Baka mag-away tayo kung magpapatuloy ang mga argumento. Tama iyan. Hayaan silang gumawa ng desisyon. Naway manalo ang pinakamagandang tao. Ipapakita rin ito sa mga banyagang iyon kung paano namin nireresolba ang mga isyu sa pagiging sophisticado sa Erudia. Tumanggo ang lahat ng pinuno at sumang-ayon sa mungkahi, kaya nagpasyahan na magdaos sila ng seremonya ng pagkadisipulo sa Northampton sa loob ng 3 araw para iharap ang kanilang sarili, at sa pagtatapos ng araw, opisyal na tatanggapin ng napiling partido si Forlivia bilang kanilang alagad, sa isang pangkaraniwang seremonya. Sa araw na iyon, ang iba pang partido ay gagawa ng isang pagtatanghal upang ipakita ang kanilang lakas at ipakita ang kanilang trump card. Pagkatapos ng mga presentasyon, makakapagdesisyon si Forlivia at ang kanyang pamilya kung sino ang sasali. Mahirap magpasya kung alin ang pinakamalakas na partido, dahil ang bawat partido ay may sariling natatanging lakas. Ang ilang mga partido ay malamang nalalabas bilang mga nangunguna batay sa kanilang husay at kredibilidad. Gayunpaman, ang ibang mga pagsasaalang-alang tulad ng estilo ng mga kasanayan, kapaligiran ng base ng partido, at mga tao nito ay makakaapekto sa desisyon ng pamilya. Mayroong maraming mga kadahilanan upang maging sanhi, at ang bola ay nasa korte ni Zoe. Siya at ang kanyang pamilya ang kailangang gumawa ng mahirap na desisyon para kay Forlivia. Sa kabila ng nakikinita na mahirap na desisyon, ang mga pamilya Lopez at Black ay nasa sabik. Alam nila na sa malakas na suporta sa likod ng Forlivia, magiging maliwanag ang kanilang sariling kinabukasan. Maging ang dakilang pamilya ng makikinabang si Westford sa kanilang relasyon ni Forlivia. Hindi nagtagal, nagmadaling umuwi si Levi at ang sumalubong sa kanya ay ang mga pasaway ng pamilya. Galit na galit ang kanyang mga biyenan at si Emma, at mayroon silang wastong mga dahilan. Si Levi, bilang ama ni Forlivia, ay wala doon upang protektahan siya sa mga oras ng panganib. Kung ang mga imbitado at voluntaryong mandirigma ay hindi dumating upang ipagtanggol ang pamilya, si Forlivia ay nahulog sa mga kamay ng mga umaatake. Ayokong marinig ang paliwanag mo. Nasa matinding panganib si Forlivia, ngunit wala ka. Ang usapan ay mura. Disappointed kami sa iyo. Galit din si Zoe, at binigyan niya ito ng isang piraso ng kanyang isip. Alam ni Levi kung ano ang nangyari, dahil ina-update siya ng kanyang kaganapan sa kaganapan. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang darating upang ipagtanggol ang kanyang anak, na iniwan ang kanyang club na walang pagkakataon na gampanan ang kanilang tungkulin. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng seremonya ng pagkadisipulo. Malapit sa 100 partido ang darating dito para imbitahan si Evie na sumali sa kanila. Pipili tayo ng pinakaangkop na master para kay Evie. Sa kabila ng galit, ibinahagi ni Zoe ang magandang balita kay Levi. Gusto nilang kunin ang anak ko bilang disipulo. Bueno, kailangan nating tingnan kung makita sila na maging Panginoon niya. Pupunta ako doon. Tumawa si Levi.
Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1777. Mangyari pa, hindi pumayag si Levi na dumalo sa seremonya ng pagkadisipulo para makapili ng angkop na guro para sa kanyang anak na babae. Ang kanyang pangunahing intensyon ay sabihin sa mga taong iyon, para ipakita sa kanila na hindi sila karapat-dapat na maging amo ni Forlivia. Hindi siya nababahala sa mga paghaharap, bagamat magiging abala para sa kanya, dahil ang bilang ng mga tao na kailangan niyang harapin ay magiging napakalaki. Noong una, medyo nag-aalala pa rin siya kay Jared at sa sitwasyon sa training base. Gayunpaman, in-update siya ni Winona na maayos ang lahat, kaya isang pabigat sa kanyang dibdib. Sa pagbabantay ni Winona kay Jared, natitiyak niyang hindi siya makakagawa ng anumang gulo ni Jared. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal, ito ang malaking araw para sa Forlivia. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang seremonya ng pagiging disipulo ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa Erodia, at ito ay mahigpit ding sinusubaybayan ng internasyonal na komunidad. Ang mga mandirigmang Erodian ay gumawa ng mga pangkalahatang anunsyo na ang sino mang magtangkang saktan ang Forlivia ay magiging karaniwang kaaway. Nang lumabas ang balita tungkol sa deklarasyon na iyon, marami sa mga dayuhan ang sumuko sa kanilang planong patayin si Forlivia. Pagkatapos ng lahat, suportado siya ng buong komunidad ng martial arts sa Erodia. Ang seremonya ng pagkadisipulo ay ginanap sa Paradise Villa sa Northampton. Marami sa mga naitatag ngunit mababa ang profile na partido ay nagsimulang ipakilala ang kanilang sarili. Mayroong 74 na partido sa kamay upang ipagtanggol ang Forlivia 3 araw na ang nakalipas. Sa umaga ng araw ng seremonya ng pagkadisipulo, mahigit 100 partido ang nagtipon sa Northampton, at higit pa ang papunta doon. Ang lahat ay namamatay para sa pagkakataong kumuha ng isang pambihirang kababalaghan tulad ni Forlivia bilang isang disipulo, dahil maaari niyang dalhin ang partido sa isa pang antas ng tagumpay. Sa araw ng seremonya ng pagkadisipulo, maraming dating hindi kilalang mga partido ang dumating. 3 araw na ang nakararaan, 3 hanggang sa partido lamang ang nagkaroon ng rank 7 fighter bilang pinuno. Nadagdagan iyon ng higit sa 10. Pinahangal ni Zarain ang mundo nang makatipan sila ng 5 rank 7 para sa labanan kay Levi. Gayunpaman, mas mahusay ang ginawa ni Forlivia. Siya ay umakit ng higit sa 10 rank 7 fighters upang makipaglaban sa isa't isa upang maging kanyang Panginoon. Napakalaki ng Paradise Villa. Ngunit ito ay pumuputok na may higit sa 10,000 bisita ang nagtipon para sa seremonya ng pagkadisipulo. Ito ay isang hindi pa nakikitang kagilahil-alas na tanawin na nakaakit ng internasyonal na atensyon. Maging si Jared at ang kanyang mga kasamahan ay naintriga at sinundan ang pangyayari. Naging tanyag ang Forlivia pagkatapos may lathala ang listahan ng gem at stone. Bagamat marami sa mga nauna sa kanya sa listahan ng bato ay mas mahusay kaysa sa kanya, nanatili silang mababa ang profile at hindi alam ng publiko. Dahil dito, ang limelight ay nahulog lamang kay Forlivia, at nag-iisang ginawa niyang pansinin ng mundo ang mga martial artist ng Erodia. Di nagtagal, dumating si Levi sa Paradise Villa kasama si Forlivia at pamilya, at ang mga Lopez at Black ay nagulat sa laki ng kaganapan. Ang mga mandirigma ay hindi nag-aksaya ng oras, at pagkatapos na ipahayag ang kanilang pangunahing mga alituntunin, sinimulan nila ang mga pagtatanghal. Lahat sila ay nagsasaad tungkol sa mga kaganapang maibibigay nila sa pamilya, sa iba't ibang mga aspeto, at iba pa. Ang mga carrot sa bawat isa sa kanila ay nakabitin ay sapat na kaakit-akit upang baguhin ang kapalaran ng kanilang karaniwang pamilya. Hindi nagtagal, nagsimula na ang seremonya ng pagkadisipulo. Sa una, ito ay binalak para sa Forlivia lamang. Gayunpaman, ito ay lumawak upang maging isang kaganapan para sa panahon. Sinamantala ng mga partido ang pagkakataon na tumuklas at kumuha ng maraming talento hanggat maaari. Ang kababalaghang tulad ni Forlivia ay lumilitaw minsan sa loob ng kanilang mga sarili, at isang partido lamang ang mga alagad ng karangalan na maging isang. Sa halip na bumalik ng walang dala, ibinaling ng mahihinang mga partidong iyon ang kanilang paningin sa iba pang mahuhusay na kabataan. Ang Erodia ay isang malaking bansa at maraming nakatagong talento sa buong bansa. Marami ang nagtipon sa engranding seremonyang iyon, at itinuloy sila ng mga partido.
Isang eksena iyon na masayang nasaksihan ng mga Dragonites at Eragon. Kung tutuusin, makikinabang ang bansa sa pagkakaroon ng mas maraming bihasang mandirigma. Maraming masters din ang nakakita sa potential ni Zoe at Mia, pero nag-aalangan silang lumapit sa kanila dahil sa relasyon nila ni Levi. Pagkatapos ng isang oras o higit pa, karamihan sa mga batik-batik na talento ay kinuha, at ang atensyon ay nabaling kay Forlivia. Magsisimula na ang highlight ng seremonya. Leader ng Phoenix, Rango 7 manlalaban. Leader ng The Brillanto, Rank 7 Fighter. Leader ng Team Seal, Rank 7 Fighter. Mahigit sa 100 partido ang nagsimulang magbunyag ng kanilang trump card. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1778. Ang lahat ng mas mahihinang partido ay naging mas mababa sa sandaling ang mga may rank 7 bilang mga pinuno ay nagpahayag ng kanilang mga anunsyo. Alam nilang kahit na sumali si Forlivia sa kanila, maaaring wala silang magagawang protektahan siya kapag may ibang naglunsad ng pag-atake sa kanila. Dahil dito, sa sandaling ipinakita ng mga malalakas na partido iyon ang kanilang mga pinuno sa rank 7, ang iba ay naglaho at sumuko sa panliligaw kay Forlivia. Matapos mapagtanto kung gaano kalaki ang Forlivia, alam nilang hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Masyado nilang minaliit ang alindog ni Forlivia dati. Ito ang malamang na mga kandidato, kaya bakit hindi mo pag-usapan at gumawa ng desisyon? Si Levi at ang kanyang pamilya ay binigyan ng hindi nakakainggit na gawain sa paggawa ng desisyong iyon. Kinailangan nilang pumili ng isa mula sa kanilang partido na may mga pinuno ng rank 7 para maging master ng Forlivia. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na sa pamamagitan ng pagsali sa isang partido na may isang pinuno ng rank 7, ang kaligtasan at pag-unlad ng Forlivia sa hinaharap ay magagarantiyahan. Kung tutuusin, walang gaanong mandirigma ang kayang tumaas sa isang rank 7 fighter. Nang pumatay si Levi ng 5 mandirigma sa rank 7, nakapasok siya sa listahan ng gem. Tahimik na nakatayo si Levi habang sinimulan ni Zoe at iba pang miyembro ng pamilya ang mainit nilang usapan. Sa una, sila ay nasa sabik, hanggang sa napagtanto nila ang isang problema. Ano ang mangyayari sa mga partido na kanilang tinanggihan? Malinaw, masasaktan sila, at maaari pa nga silang magsama ng loob sa mga pamilyang Lopez at Black. Nangangahulugan iyon ng problema para sa dalawang pamilya, at maaari pa silang mawalan ng buhay dahil doon. Sa pagsasakatuparan na iyon, ang pamilya ay natigilan, at nasa isang dilema. Ang dosina ng mga partido ay pantay na kapangyarihan at maimpluwensya. Sa pamamagitan ng pagpili sa isa sa kanila bilang Panginoon ni Forlivia, masasaktan sana nila ang iba. Alam ng pamilya na ang napiling partido ay tiyak na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang protektahan si Forlivia, ngunit walang garantiya na gagawin nila ito para sa kanyang pamilya. Matapos ang mahigit kalahating oras na talakayan, hindi na nagkasundo ang pamilya. Salungat sa unang excitement na naramdaman nila, pinagpawisan na lang sila sa pag-iisip ng mga kahihinatnan ng kanilang desisyon. Walang perpektong solusyon sa kanilang problema. Ang lahat ng mga partido ay lubos na may kasanayan at madaling durugan sila tulad ng mga langgam kung sila ay magalit dahil sa pagtanggi. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga organizer at nagtanong, nakapagdesisyon ka na ba? Napagpasyahan mo na ba kung kanino pupunta ang bata? Pakiusap bigyan kami ng kaunting oras pa. May usapan pa kami, nag-aalangan na sagot ng pamilya. Pakibilisan mo, naiinip na sila. Malaking problema kung magagalit ang mga iyon. Ang babala ay nakadagdag sa panggigipit sa pamilya. Sa sandaling-sandali na iyon, pumasok si Levi at nag-alok, "Bayan mo ako. Ako ang gagawa ng desisyon para kay Evie. Ikaw." Nakatuon ang lahat kay Levi matapos niyang gawin ang nakakagulat na alok. Biglang nagliwanag ang isang mata ng kamag-anak, at dali-dali itong pumayag. Oo, ang ama ni Evie ang magiging pinakamabuting tao na magdedesisyon. Ang mga tagalabas na tulad natin ay hindi dapat makialam sa usapin. Gumawa tayo ng A. Lumipat. Oo, sumasang-ayon ako. Karapatan iyon ng ama ni Evie. Dapat siyang magdedesisyon. Lahat ng miyembro ng pamilya ay kaagad na sumang-ayon sa mungkahi ni Levi.
Nakahinga sila ng maluwag sa paghihirap sa paggawa ng mabigat na desisyong iyon, at masaya silang hayaan si Levi na sisihin ang lahat at responsibilidad kung sakaling may masaktan. Hindi nila kailangang makipagsapalaran, ngunit maaari pa ring hindi magtagumpay ang mga pagdating at kaluwalhatian mula sa pagkakaugnay sa isang makapangyarihang pinuno, anuman ang pinili ni Levi. Win-win situation iyon para sa kanila, at masaya sila sa kinalabasan. Ang tatay ng bata ang papalit dito. Moalang-galang. Inihayag ni Cora, pagkatapos ay umalis sa Paradise Villa, hila-hila ang isang nag-aatubili na kasama nila si Zoe. Iniwan nilang mag-isa si Forlivia kasama si Levi, alam niyang ipagsasanggalang niya ito sa anumang pinsala. Hinawakan ni Levi ang kamay ni Forlivia at naglakad papunta sa gitnang entablado, sa ilalim ng masidhing tingin ng daan-daang pinuno. Nakapagdesisyon ka na ba? Ang ama ni Forlivia. Malamig na tanong ng leader ng Team Seal. Ang lahat ng naruroon ay nagsimulang sumigaw para sa sagot mula kay Levi. Tumingin si Levi sa paligid ng entablado, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit walang sino man sa inyo ang kwalipikadong kunin ang aking anak na babae bilang isang disipulo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1779. Ang daan-daang mga partido at libu-libong tao sa karamihan ay nabigla sa katahimikan nang marinig ang anunsyo ni Levi. Hindi qualified. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa isipan ng lahat at nagudyok ng isang paputok na reaksyon mula sa daang partido na naroroon, lalo na ang 13 rank 7 fighters. Ang pinagsama-samang paggana ng mga naruroon sa seremonya ng pagkadisipulo ay higit na kahanga-hanga kaysa sa dapat harapin ng misteryosong sa kamangha-manghang labanang iyon sa Zarain. Gayunpaman, minaliit ni Levi ang mga naruroon sa pagsasabing hindi sila kwalipikadong maging Panginoon ng isang batang babae. Tanging isang tunay na kakilakilabot na tao ang may karapatang gumawa ng ganoong kangas na komento, kaya kinuha siya ng karamihan bilang isang payaso at sa halip ay pinagtawanan siya. Hahaha, nagtawanan sila kay Levi. Rascal, wala akong pakialam kung sino ka. Kung marinig ko muli ang mga salitang iyon mula sa iyo, hindi kita patatawarin, kahit na ikaw ang ama ng batang ito. Mahigpit na babala ng pinuno ng Team Seal. Ang lahat ng iba pang mga pinuno ay nagbahagi ng parehong damdamin. How dare he say we are not qualified? Sino kaya, kung hindi tayo? Wala sa liga mo ang talent ng anak ko. Masyado kang mahina, kaya tayo ay gagawa ng hakbang, at mangyaring huwag mong pagnanasaan ang aking anak na babae sa darating. Tumalikod si Levi para umalis kasama si Forlivia pagkatapos sabihin iyon. Lahat ay natulala sa kanyang mga salita at kilo. Aalis, baliw ba siya? Ibinabalang ba niya ang higit sa 100 itinatag na partido, kabilang ang 13 rank 7 fighters? Ito ay isang nakakamanghang gawa na naging headline ng balita sa buong mundo nang si Zarain ay nakakuha ng 5 rank 7 fighters para sa kanilang laban. Kung hindi dahil sa hindi mapaglabanan na pang-akit ng isang pambihirang kababalaghan, walang pagkakataong masaksihan ng sino man ang pagtitipon ng 13 rank 7 fighters sa isang event. At may katapangan si Levi na maliitin silang lahat. Habang pinapanood nila si Levi na papaalis sa stage, ang gulat nila ay napalitan ng galit. How dare he left? Pigilan mo siya. Ang pinuno ng Team Seal ang unang nakabawi sa pagkagulat, at agad itong sumigaw ng utos sa kanyang mga tauhan. Agad na lumitaw ang ilang napakahusay na mandirigma at hamarang sa landas ni Levi. Huminto si Levi sa kanyang paglalakad, ngumiti, at sinabing, kalimutan mo na ito. I guess kailangan kong patunayan sa iyo kung bakit hindi ka qualified. Lumingon siya at tumingin sa pinuno ng Team Seal, iminuwestra ang mga ito gamit ang kanyang daliri, at sinabing, kakalabanin ko ang lahat ng rank 7 fighters ng sabay-sabay. Iyon ay lubos na pagmamataas. Hindi lang niya inalis ang lahat na nasa ibaba ng rank 7, minamaliit din niya ang mga rank 7 fighters. Nang hihingi ka ng gulo, punk. Hindi napigilan ng isang rank 6 na manlalaban ang kanyang galit at pagsalakay kay Levi. Boom! Hindi man lang nag-abalang lumingon si Levi sa manlalaban. Ibinabalang niya ang kanyang braso sa direksyon ng lalaki, at isang malakas na alon ng enerhiya ang dumaan patungo sa lalaki. Poof! Ang rank 6 fighter na iyon ay ipinadala sa paglipad sa himpapawid. Ang mood sa gitna ng karamihan ay agad na nagbago.
Kaya nga siya ay may kakayahan at hindi isang mapagmataas na tao kung tutuusin. Masyadong matagal na akong nagtitiis sa iyo. Ihatid na kita. Ang pinuno ng Team Seal ang pumalit at naglunsad ng pag-atake kay Levi. Ang rank 7 fighter ay talagang isang puwersa na dapat magsimula alang. Sa sandaling na isakatuparan niya ang kanyang mga kasanayan, naramdaman ng mga tao ang panginginig ng lupa at ang kanilang mga ulo ay umiikot. Laro ng bata, ngumisi si Levi. Boom! Casual niyang binato ang suntok at pinalipad sa entablado ang kanyang kalaban. Natulala, hindi makapaniwala ang audience. Walang sino mang umasa na magiging napakalakas ni Levi na isang rank 7 fighter ay napakadaling talunin niya. Hayaan mo akong ihatid ka rin. Sumunod naman ang pinuno ng Brillanto. Clunk. Katulad nito, natalo siya sa isang suntok at naging pangalawang rank 7 fighter casualty. Akin na. Ang pinuno mula sa Phoenix ang sumunod na pumasok, at pareho ang kinalabasan. Thud. 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 Sunod-sunod na bumagsak ang 13 rank 7 fighters, at hindi umabot ng higit sa isang stroke mula kay Levi upang talunin ang sinuman sa kanila. Matapos tapusin ang huling nakatayong rank 7 fighter, hinawakan ni Levi ang kamay ni Forlivia at inakay siya palayo. Ang mga manunood ay tumingin sa kanila na umalis ng nanlalaki ang mga mata, at wala nang ahas na pigilan pa sila. Hindi ka panipaniwala, nakakaloka talaga. Isang tao ang natalo sa 13 rank 7 fighter. Sino ang magkakaroon ng ganoong kakayahan? Mandirigma ng listahan ng diamante. Ito ay dapat na isang tao mula sa listahan ng gem. Oo, totoo na walang sino man sa kanila ang karapat-dapat na kunin si Forlivia bilang kanilang alagad. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nag-aalalang naghihintay si Zoe at ang kanyang pamilya sa labas ng venue at nang makita nilang lumabas sina Levi at Forlivia ay dali-dali silang pumunta. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1780. Kaya sino ang kumuha kay Forlivia bilang isang disipulo? Nagsisiksikan ang pamilya na may sabik na tingin, humihingi ng sagot mula kay Levi. Walang sinuman. Walang tumanggap sa kanya bilang alagad. Umiling si Levi at sumagot. Ha? Ano? Nagtataka namang tumingin sa kanilang dalawa ang pamilya. Anong nangyari? Bakit hindi nila siya tinanggap? Natatarantang tanong nila. Nadama nila na hindi sila karapat-dapat na maging Panginoon niya, kaya hindi sila nang ahas na gampanan ang responsibilidad. Binigyan sila ni Levi ng isang malaking ngiti at sinabi ito sa kanila. Siyempre, hindi maniniwala ang pamilya sa sinabi niya, kaya isa sa kanila ang bumalik sa Paradise Villa para alamin ang katotohanan. Hindi nagtagal, bumalik siya at nagsumbong sa pamilya. Totoo naman, masyado raw talented at out of their league si Evie. Wala sa mga pinuno ang nakadama na sila ay karapat-dapat na tanggapin siya bilang isang disipulo. Ang paghahanap ay nagulat sa pamilya, at tinitigan nila si Forlivia na may gulat na tingin sa kanilang mga mata. Gaano kaya talino mo ang batang ito? Ito ay isang sitwasyon na lampas sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon. Ibig sabihin ba nito ay isang Grandmaster lamang ang maaaring kumuha kay Evie bilang isang disipulo? Nanginginig sa tuwa si Harry habang sinasabi iyon. Siguradong, 13 rank 7 naman lalaban ang naroroon, at walang sino man sa kanila ang may kumpiyansa na maging kanyang Panginoon. Iyan ang nagsasalita para sa sarili nito. Hay nako, gagawin natin itong malaki. Ito ay mas baliw kaysa sa naisip natin. Napagtanto kung gaano kahusay si Forlivia. Nagsimulang mangarap ang pamilya tungkol sa magandang kinabukasan na kanilang matatamasa at labis silang natuwa. Hindi sila nagkamali na magkaroon ng ganoong pag-asa. Kung si Forlivia ay nasa ilalim ng mga pakpak ng isang Grandmaster, sila rin ay makikinabang sa kaluwalhatian at magtatamasa ng magandang kinabukasan. Ang hindi lang nila namamalayan ay laging kasama nila ang Grandmaster na pinapangarap nila. Matagal nang umalis si Levi at ang pamilya. Ang mga tao sa Paradise Villa ay natulala pa rin at nabigla. Hindi pa sila nakakabawi mula sa nakagugulat na pagpapakita ng kapangyarihan ni Levi, at ilang sandali pa ay nakilala nila kung gaano kahanga-hanga ang kanyang katapangan. Naalala nila kung paano pinangunahan ni Levi si Erudia sa tagumpay laban sa ruling union, at hindi nagtagal, pinagsama-sama nila ang puzzle. Siya ang Callum Astor sa listahan ng gem. Bakit hindi ako nagulat? Nakakatakot ang galing na iyon.
Napabuntong hininga ang pinuno ng Team SEAL sa napagtanto. Si Levi ay isang ranggo na mandirigma sa listahan ng GEM, at tunay na isang liga sa itaas nila. Mahaba pa ang mararating ng rank 7 bago nila mapang-arap na ma-rank sa GEM at Stone List. Nang maghanda na ang mga tao na maghiwa-hiwalay at umalis, biglang nagbago ang kapaligiran sa Paradise Villa, at isang nakakatakot na pakiramdam ang bomb alot sa mga naruroon. Bang! Isang lalaking nakaitim na roba ang pumasok sa compound, mukhang misteryoso at nakakatakot. Agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat ng tao. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Sino ka? At bakit ka nandito? Maingat na tanong ng isang alertong lalaki. Magandang tanong. Ako si Levi Garrison, at narito ako para patayin kayong lahat. Natatawang deklara ng lalaki. Levi. Hindi ba siya umalis kasama ang kanyang anak na babae? Nataranta ang karamihan. Bakit siya bumalik? Para patayin tayo. Ano? Bago pa man maunawaan ng sino man ang nangyayari, sinimulan na ng lalaking nakaitim ang kanyang pagpatay. Swoosh! Swoosh! Airy! Ang lugar ay agad na naging isang lugar ng pagpatay. Ang lalaking nagpapanggap na si Levi ay hindi nag-aksaya ng oras at nagpatuloy sa pagpatay sa lahat ng nakikita. Masyado siyang makapangyarihan at maging ang mga manlalaban sa rank 5 at rank 6 ay nahulog na parang mga domino, na hindi makalaban. Ang kakaibang bagay ay ang Paradise Villa ay tila naharang mula sa labas ng mundo, at walang makakarinig ng mga hiyawan at kaguluhan mula sa compound. Walang makakalabas sa villa, at ang misteryosong impostor ay nagpunta sa isang nakatutulong na pagpatay. Ang kanyang mapangwasak na kapangyarihan ay masyadong nakakabighani, at kahit na ang mga mandirigma ay nagsanib puwersa, hindi nila nakayanan ang kanyang pag-atake. Isa-isang bumagsak ang mga nasa compound, at hindi nagtagal ay napuno ng mga bangkay ang compound. Baka nagkaroon ng pagkakataong makipaglaban ang 13 rank 7 fighters, ngunit sa kasamaang palad, nasugatan sila pagkatapos ng laban kay Levi, kaya nasa awa na rin sila ng lalaki. Hindi nagtagal, nakatambak ang mga katawan, at nabahiran ng pula ang compound. Sa maikling panahon, lahat ng libu-libong mahuhusay na mandirigma ay nasawi.